Xinyu, nasabi ko na ang lahat, mabuti at masama. Pakasalan mo na lang si Lingsha, okay? Hindi na namin kailangan ng dote. Gusto pa rin namin bigyan ka ng 500,000 piso. Sabihin mo lang ang presyo mo. Ituring mo na lang na nagmamakaawa ako sa'yo, kahit na may kapansanan na siya ngayon. Ang kanyang mukha ay nasira. Makakapagkaanak pa rin siya at makakagawa ng gawaing bahay. Sino ba ang nagpapakasal para lang sa gawaing bahay ngayon, ha? Kung papakasalan ko ang pangit na Hanling siya na yan, hindi ba ako pagtatawanan ng lahat sa lungsod ng Hello? Kung hindi sapat ang 500,000 piso, dadagdagan ko pa ng 500,000 piso. 500,000 piso. Ako ang panganay na anak ng pamilya Kim. Kulang ba ako ng 500,000 piso? Ngayon, narito ako para lang ipaalam sa inyo kung sino man sa inyo ang maglakas loob na magsalita sa labas tungkol sa aking kasunduan kay Hanling siya. Sisiguraduhin kong matutulog kayo ng mahimbing at maglalahon ng tuluyan sa Hello. Nako, ganyan na pala si Hanling siya. Sino pa ang gugustuhing magpakasal sa kanya? Pakakasalan ko si Hanling siya. Sabi mo, pakakasalan mo si Lingsha. CJ, Nagkasundo? may isang hangal pala na hindi alam ang masamang deal. Tingnan mo ang iyong mga kamay at paa. Kahit sino pwede mong pakasalan. Kailangan bang pakasalan ang kilalang pangit sa lungsod ng Hello? Sa iyong paningin, pangit siya. Sa aking paningin, siya ang pinakamahiwagang anghel. Oh, ha ha ha. Gusto mo talaga akong pakasalan? Hindi ito tao. Mas maganda pa ang multo. Ang tulad nito, bigyan mo ako ng 5 milyong piso, ayaw ko pa rin sa kanya. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita ng maayos habang buhay. Wala nang iba kundi ikaw. Ha ha ha. Ang pamilyahan ay handa nang ipakasal si Lingsha sa'yo. Dalhin mo na siya ngayon para kumuha ng lisensya sa kasal. Iyon lang para sa ngayon. Iyon lang, ha ha ha. Sa totoo lang, kasal na ako. Sa isang lalaking hindi ko kilala. Lin siya. Duan Fei, sino ka ba talaga? Ako ay isang sundalo na bagong retiro lang. Bahay ito ng kaibigan ko. Wala siya sa Hello ngayon, hinihiram ko lang ito ng ilang araw. Bakit mo ako gustong pakasalan? Lin siya, bigyan mo ako ng 1 buwan. Ibabalik ko sa normal ang iyong mukha at mga binti. 1 buwan? Paano mangyayari iyon? Maging ang pinakamahusay na plastic surgeon sa Hello ay nagsabi na imposibleng maibalik ito ng lubusan. Lin siya, magtiwala ka sa akin. Ipikit mo ang iyong mga mata. Kung hindi ka maayos ang pakiramdam, huwag mo nang kainin. Sa sofa na lang ako matutulog ngayong gabi. Basahin mo lang at tanggapin na. Huwag na, magtiwala ka sa akin. Lin siya, handa ka na ba? Ako ba talaga to? Kung hindi ikaw, sino pa? Lin siya, ika-negatibo 70 kaarawan ni Lola ngayon. Magpalit ka na ng damit. Tara, ipagdiwang natin ang kaarawan ni Lola, okay? Gumaling na si Hanling siya. Nawala na rin ang pasanin sa aking puso. Ngayon, oras na para maghiganti. Ang pamilya Jiang ng lungsod ng Helua ay nagpadala ng orihinal na pinta ni Tang Boho. Ang pamilya Ji ng lungsod ng Helua ay nagpadala ng Longmen Jeje. Ang pamilya Fei ng lungsod ng Helua ay nagpadala ng 5 milyong piso bilang regalo. Nasaan si Lola Han? Narito ako. Jiangling, bilang pagpapahalaga sa mga nagawa ng pamilyahan, ang pamilyahan ay maaaring magpadala ng isang tao para sa pagsasanay sa Xiulo Palace. Maraming salamat po, host. Salamat po. Lola. Ika-negatibo 70 kaarawan mo po ngayon. Bakit ka pa nakaluhod? Paumanhin po. Kaninong anak ka? Kilala kita. Ako po si Lingsha. 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 Ikaw nga si Lingsha. Tatay, nanay, ako po talaga si Lingsha. Buti na lang, nandyan si Duan Fei. Dinala niya ako at ginamot ng 1 buwan. Ngayon, ganito na ang itsura ko. Hindi na ako isang pangit na halimaw. Hindi na ako ganoon. Nanay, ang galing nito. Ha ha ha, mabuti. Lola. Talagang may 2 magandang kapalaran ka, hindi ba? Kung gayon, may dala akong 3 magandang balita. Magandang balita, ang pamilya Qin ay handang pakasalan si Hanling siya.
Biyenan, kalimutan na natin ang lahat ng ating nakaraang problema. Mamaya, Xiaoxu, humingi ka ng tawad. Ano sa tingin mo? Ngayon, hindi ka na magbabago ng isip, di ba? Ang pamilya Qin ay tumutupad sa aming salita. Paano kami magbabago ng isip? Sige, ako na ang magdedesisyon. Gusto mo bang marinig kung sino ang pakakasalan mo? Ha ha ha, isang mabuting manugang. Mamaya, samahan mo akong uminom, ha? Tay, hindi ko kaya. Hindi ko pwedeng pakasalan si Kim. Kami ni Duan Fei ay nakakuha na ng lisensya sa kasal. Nang sumumpa ako, sinabi ko rin. Sa buong buhay na ito, magiging tapat. Hindi ako magtataksil. Maghanap na lang kayo ng iba. Binibining Lin, huwag ka nang mag-ingay pa. Ang mga sumpa mo ay walang saysay. Formalidad lang yan. Pakasalan mo ako. Agad kitang gagawing manager ng Yulin Group. Hindi ba maganda ito? Hindi ko kaya. Ang puso ko ay kay Duan Fei lang. Bakit ganyan ka magsalita sa asawa mo? Ang kasal ninyo ay desisyon ng mga pamilya. Kung gusto mong pakasalan si Duan Fei, ako, si Han Cheng, ay hindi makakaya ang kahihiyan na yan. Dali, humingi ka ng tawad kay Ginoong Qin. Dali. Tay, ikaw. Huwag mo nang sabihin ulit, pakakasalan mo si Qin Yu sa loob ng 3 araw. Magiging binibini ka ng pamilya Qin, si Duan Fei, dahil minsan kanyang iniligtas. Pagkatapos mong pakasalan si Qin Yu, bigyan mo siya ng 5 milyong piso bilang kabayaran. Hindi ako sang-ayon. Lola, magsalita ka naman ng patas. Noong pinakasalan ko si Duan Fei, wala ni isa sa inyo ang hindi sumang-ayon. Sa halip, may mga gulat at masayang ekspresyon. Sinabi ninyo sa amin na umalis. Ngayon na gumaling na ang mukha ko. Gusto ninyo akong pakasalan si Qin Yu. Hindi ako sang-ayon. Talagang hindi ako sang-ayon. Paano ka naglakas loob na magsalita ng ganyan sa lola mo? Alam mo ang posisyon ng pamilya Qin sa Helua. Hindi ka ignorante tungkol dito. Ang pagpapakasal sa kanya ay isang kapalaran para sa iyo. Si Duan Fei ay isang mahirap lang. Kung susundan mo siya, mapapagod ka at magugutom hanggang mamatay. Kung ayaw mo pa ring pakasalan si Ginoong Qin, papatayin kita. Ituring mo na lang na wala akong anak na tulad mo. Tigil, kung maglakas loob kang hawakan ulit si Ling Xia. Sisiguraduhin kong mawawala ang buong pamilyahan ng walang bakas. Kung gusto mong hiwalayan ko si Ling Xia, pwede. Basta sabihin niya lang ang isang salita, ayaw na niya sa akin, agad ko siyang hihiwalayan. Ngunit hanggat hindi niya sinasabi yan, walang makakapilit sa kanya. Ayaw kitang hiwalayan. Talagang ayaw ko. Kung may pipilit pa rin sa akin, mamamatay ako sa harap ninyong lahat. Han Ling Xia, gusto ko. Ling Xia, sa karawan ni Lola, huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa kamatayan. Bukod pa rito, kung mamamatay ka, saan pa makakahanap si Lola ng isa pang apo na kasing ganda mo? Huwag kang magmadali, hayaan mong si Lola ang magdesisyon para sa iyo. Binata, hindi ka karapat-dapat kay Ling Xia. Makinig ka sa akin kahit isang beses lang. Kusang diborsyuhin si Ling Xia. Bibigyan kita ng 10 milyong piso. Sapat na iyan para mabuhay ka ng komportable sa buong buhay mo. Dapat mong malaman na ang pamilya Qin ay isa sa pinakamakapangyarihan sa Helua City. Kahit kami ay hindi nangangahas na kalabanin sila, lalo na ikaw. Sa mga salitang ito, naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, tama? Nasabi ko na, maliban kung si Ling Xia mismo ang ayaw sa akin, hindi ako susuko anuman ang mangyari. Sa totoo lang, ayoko ng bulo sa'yo, pero sumusobra ka na. Kami ni Ling Xia ay itinakda ng langit. Sino ka ba talaga? Naniniwala ka bang kaya kitang gawing hindi makalabas sa pamilyahan? Hindi ako makakalabas sa pamilyahan. Hoy, teka muna. Duan Fei, gago ka, bitawan mo ang kamay ko. Hoy, Duan Fei. Kaarawan ko ngayon, nangangahas kang saktan ako, wala kang respeto sa akin, ano? Dahil gusto ninyong lahat na pakasalan si Ling Xia, bibigyan ko kayo ng pagkakataong maglaban ng patas. Ang negosyo ng aming pamilyahan ay sa herbal medicine, at ang pinakamalaking kumpanya ng pharmaceutical sa Helua City ay ang Hanjen Company, na pag-aari ng pamilya Hong. Wala akong pakialam kung sino sa inyo ang makakatulong kay Ling Xia na makakuha ng order mula sa Hanjen Group na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Kung gayon ay ipakakasal ko si Ling Xia sa kanya. Ang kondisyong ito ay tila patas. Ngunit sa buong Hello City, sino ang hindi nakakaalam na ang Honggen Group ay nakikipagtulungan lamang sa 4 na pangunahing pamilya? Malinaw na ito ay para paatrasin ako. Ngunit kayong lahat ay madidismaya. Sa tingin ko, maganda ang panukala ni Lola. Duan Fei, nangangahas ka ba? Bakit ako matatakot? Hindi ito ang palasyo ng Xiulo. Tawagin mo akong Kuya Fei. Kuya Fei, ayon sa iyong utos, na isagawa ko na ang investigasyon. Ang salarin sa masakar ng pamilya Duan noon ay isa na ngayong malaking pamilya, ang nakaligtas na pamilya Zujisi. Narito ang kanilang datos, pakitingnan. Ipatawag agad si Hong En. Opo. Guro, ikaw nga talaga. Nagbibigay galang si Hong En. Guro, ako po si Hong En. Hindi ito ang palasyo ng Xiulo. Tumayo ka at magsalita. Hindi. Kung wala ka, guro, wala akong silbi. Ngayon, si Hong En sa harap mo, guro, hindi po nangangahas na tumayo. Hong En, ganoon ka pa rin. Bukas, pupunta ako kasama ang aking asawang si Han Ling Xia sa iyong kumpanya upang humiling ng 1 bilyong pisong proyekto para sa pamilya Han. Guro, huwag na nating pag-usapan ng 1 bilyon. Kahit ang buong Hanjen Group mo, ay hindi problema.
Hindi na kailangan pang mag-abala si Ginoong Jongwon na personal na pumunta. Direkta kong ipaparating ang iyong mensahe sa guro. Gawin mo ang sinabi ko. Opo, guro. Inay. Inay. Kuya. Umuwi na ako. Matagal ninyong hinintay ang araw na ito, hindi ba? Ang pamilya Lee. Ang mga pamilya Qin, Wang at Zhu, matagal na ang inyong alitan ng dugo. Babayaran ko kayo ng sarili ninyong dugo. Bilisan mo, umalis ka na. Itay, inay. Kung nakikita niyo mula sa itaas, pakibuksan ang inyong mga mata at tingnan. Ang inyong anak ang maghihiganti para sa inyo. Kuya Fee. Ngayon ang ika-5 anibersaryo ng pagiging elite na pamilya ng pamilya Lee. Nag-host sila ng mga bisita mula sa lahat ng Dapat na ba tayong pumunta ngayon upang sirain ang buong pamilya Lee? Noon, ang mga aso ng pamilya Duan ay umasa lang sa swerte. Ngayon, lahat ng yaman ng pamilya Duan ay napunta na sa elite na pamilya. Tara! Bakit hindi ka pa pupunta kung ako mismo ang papatay sa kanya? Masyadong mura iyon para sa kanila. Gusto kong maramdaman nila ang takot ng papalapit na kamatayan. Tigil! Sino kayo? Paano kayo nang ahas na pumasok sa tirahan ng pamilya Lee? Umalis kayo agad dito, kung hindi. Ngayon, lahat ng kilalang pamilya sa lungsod ng Sinag ay dumating upang batiin ka. Sinaktan mo ang aking mga tao. At nagpadala ka pa ng malaking orasan. Ano ba talaga ang iyong intensyon? Ang ibig sabihin ng pagpapadala ng orasan. Malinaw na ibig sabihin ay patayin ka. Ha ha ha, papatayin ako? Kayo lang dalawa. Nakamaskara at nagtatago sa dilim ng ahas na sabihing huhulihin ako. Silver Needles in the Store. Hindi ba ito ang taktika ng pamilya Lee? Anong klaseng mga tao kayo? Sabihin mo, paano mo gustong Sino ka ba talaga? Anong alitan ang mayroon tayo? Ako ay mula sa pamilya Lee. Dapat mong malaman. Ang aking bunsong anak ay ang dakilang general ng silangan. Gusto mo akong patayin? Tingnan natin kung may lakas ka ng loob. Anong galit sa akin? Kung gayon, gagawin kong di malilimutan ang iyong kamatayan. 10 taon na ang nakalipas. Ang 4 na alagad ng pamilya Duan sa lungsod ng Sinad. Sina Qin, Li, Zhu at Wang ay nagsabwata. Hindi lang nila sinunog ang ari-arian ng mga Duan, kundi pinaslang din ang pamilya Duan. Kahit isang 3 taong gulang na bata ay hindi pinatawa. Napuno ng nakakapanindig balahibong iyak ang hangin. Naaalala mo ba ang paghihiganting ito? Haha. Ngayon, sisingilin ko ang interes. Sa loob ng 7 araw, gusto kong makita ang pamilya Lee na nakasuot ng damit panuksa, nakaluhod sa libingan ng mga Duan upang humingi ng kapatawaran. Lolo. Tatay, nandito na ako. Anong nangyari? Tito, sa wakas ay nakabalik ka na. Pinatay si Lolo. Sino ang nangahas na maging napakalupit? Pinatay ang aking ama? Hindi ba nila alam na ako si General Shendong? Tito, ang pamilya Duan. Naghahanap ng paghihiganti. Ang kanyang katawan ay naroon pa rin. Ang mga Duan at babayaran ko ito ng dugo. Linsha. Mahal. Bakit ka nahuli, mahal? Nagsisimula ang Honggen Group ng alas 8 ng umaga. Kailangan nating dumating ng maaga para magpakita ng sinseridad. Alam mo ba, kagabi kinontak ko ang kaibigan ko noong high school sa Honggen Group. Sabi niya, kung papayag ako sa maliit na hiling ng kanyang boss, ang 100 milyong piso na order ay atin. Kung gayon, makakapanatili ako sa pamilya Lanan. Ling siya. Xiao Yun, ikaw nga ba talaga yan? Sino pa ba? Nako, Ling siya. Ganap nang gumaling ang mukha mo. Bakit ang ganda-ganda mo ngayon? Salamat sa aking asawa. Ay, nga pala, mahal. Ito si Xiao Yun, ang kades ko noong high school. Ang asawa mo. Sabi ko na sa'yo, Ling siya, ginawa ka bang ganoon ka-inosente ng pagiging nasa bahay? Dalhin mo rito ang asawa mo. Sa tingin mo ba, madaling makuha ang mga order ng Honggen Group kung hindi mo mapapasaya ng maayos si Manager Gao, at hindi mo siya masisiyahan? Bakit kanya bibigyan ng order? Kaya ito, pala ang tinatawag mong kondisyon. Ano pa ba?
Tingnan mo, iyan ang kliyente natin. Feng Feng, nakikita mo ba ang kanyang pagnanasa sa mata? Nakadikit ang kanyang mga mata sa iyong katawan. Kung pagsisilbihan mo siya ng maayos, anumang order ay isang salita lang niya. Xiao Yun, hindi ito tama. Isasakripisyo ang sarili. Para sa isang walang kwentang order. Huwag kang magkunwari na matuwid ngayon. Kung hindi mo gagawin, marami pang naghihintay. Hindi ka namin kailangan. Bakit, Ginoong Ling? Asawa ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Kung gayon, huwag ka nang magsalita dahil nandito ka na. Diretso ka na kay Honggen. Kung gusto ni Honggen na bigyan ka ng order niya. Pero si Honggen yan. Ang buong negosyo ng Helluo ay nasa kamay niya. Kung magsasalita lang siya ng isang salita, ang apat na malalaking pamilya ay maaaring malugi agad. Natatakot ako na ang isang pagkakamali ay makakalagkad sa buong pamilyahan. Ikaw siguro si Hanling siya, tama? Narinig ko na ang lahat mula kay Xiaoyu. Sa totoo lang, hindi naman ito malaking bagay. Huwag mo lang sabihin na 1 bilyong piso ang order. Hanggat kaya ko, kahit 5 bilyong piso, maibibigay ko lahat sa'yo. Pero ngayon, kailangan mong sumama sa akin. Hindi. Marami na akong nasabi. Naiintindihan mo ba? Maging matalino ka naman, halika na. Supervisor Joe, ayos ka lang ba? Naglakas loob kang saktan. Talagang napakawalang hiya mo. Saktan ang mukha ng aming supervisor. Para mo na ring sinampal ang Hanjen Group. Ipapaalam ko sa'yo, ang pamilya mo ay mawawala sa Helluo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Direktor, nandito ka na rin sa wakas. Kailangan mo akong ipagtanggol. Chairman, sinaktan ako ng batang ito sa harap ng gate ng Honggen Group. Malinaw na hindi kanya iginagalang. Direktor, kailangan mo akong ipagtanggol. Chairman, Baliw ka. Chairman, Mula ngayon, ikaw at si Xiao Yun ay tanggal na sa Hanjen Group at hindi na kailanman matatanggap muli. Binibining taos puso akong humihingi ng paumanhin sa masasakit na salita na sinabi ni Gao Feng at ang iba pa. Paumanhin. Naiintindihan ko na ngayon. Sandali lang po. Mga gwardya, etali siya sa kulungan. Ihagis siya sa dagat para aipakin sa isda. Chairman, patawarin niyo po ako. Chairman, Chairman, nagkamali po ako. Chairman, patawarin niyo po ako. nagkamali po ako, Chairman. Chairman Hong, patawarin niyo na lang po sila. Oo. Palayain nyo na sila. Binibining ito ang business card ko. Nandito ang personal kong numero. Sa ngayon, sa buong lungsod ng Helluo, ang City Emperor lang ang mayroon nito. Ito ang pangalawa. Mula ngayon, malaya kang makakapasok at makakalabas sa kumpanya ko gamit lang ang card na ito. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Ito ay kontratang nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Ang pirma mo na lang ang kulang. 1 bilyon. Ling siya, bakit nakatayo ka pa rin dyan ng tulala? Hindi mo pa ba pinasasalamatan si Chairman Hong? Salamat po, Chairman Hong. Masyado kang mabait, masyado. Isang karangalan para sa akin, Hong Mo, ang matulungan si Binibining Han. Dumating ako ngayon para ibigay ang dote ni Ling siya. Iyan ay 10 milyong dolyar ng Amerika. Ito ay appointment letter bilang manager ng Yulin Group. At nagbibigay ako ng matapang na golden horse kay Lola. 1 pares ng 1,000 taong gulang na ginseng. Para sa aking mga biyenan, nagbibigay ako ng 1 pares ng diamond rings. Bukod pa rito, para sa lahat ng miyembro ng pamilya Han na dumalo, binibigyan ko ang bawat isa ng angpao na nagkakahalaga ng 1 milyong yuan. Lola, malaki ang sinseridad ng pamilya Qin. Sapat na talaga. Gayunpaman, narinig ko na si Li Jiuyang mula sa pamilya Li ay namatay kamakailan ng trahedya. Kung magsasagawa tayo ng kasal ngayon, hindi ba ito hindi angkop? Ang pagkamatay ng isang tao mula sa pamilya Li, ano ang kinalaman niyan sa pamilya Qin? Lola, bagaman medyo biglaan ang timing, masisiguro ko, na sa panahong iyon, lahat ng respetadong pamilya sa Helluo ay tiyak na dadalo. Gusto kong makita ng lahat. Ang inyong pamilyahan, sa pag-asa sa pamilya Qin, ay tiyak na lilipad sa kalangitan. Ha. Oo. Salamat sa tulong ng aking manugang na lalaki. Mula ngayon, ang pamilya Han at ang pamilya Chin ay laging magkasama, hindi mapaghihiwalay. Hindi mapaghihiwalay, ha. Lola, nakakuha kami ni Duan Fei ng order mula sa Honggen Group. Hindi na kami kailangang maghiwalay, tama ba? Ling siya, tingnan mo. Nagpadala si Batang Ginoong Chinyo ng proposal para sa iyo. Tinanggap na ng pamilya Han ang proposal. Halika rito. Bilisan mo, tingnan mo ang asawa mo. Lola, si Duan Fei ang asawa. Hindi ba sinabi mo kahapon sa harap ng lahat? Kung sino ang makakakuha ng order na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso mula sa Honggen Group, siya ang pakakasalan ko. Ito ang nakuha namin kaninang umaga. Bakit mo sinisira ang iyong pangako? Lumabas na totoong ang order ito mula sa Hanjen Group. At ang halaga ay 10 bilyong piso. 10 bilyon, ha. Hoy, tanga ba kayo? O mga gago, alam ng lahat. Ang Honggen Group ay nakikipagtulungan lang sa aming 4 na pangunahing pamilya. Kayo lang, anong karapatan nyo? Sa tingin ko, peking order lang yan. Hanling siya. Inuutusan kitang hiwalayan agad ang manlolokong yan. Talagang maglalakas loob ako. Lola,
Totoo ang order na ito. Kaninang umaga, si Chairman Hong mismo ang direktang kumausap sa akin. Paano naman ito magiging peke? Naglakas loob ka pa ring magsinungaling. Anong klaseng tao si Chairman Hong? Sa tingin mo ba ay makikipagkita ka lang sa kanya kung kailan mo gusto? Hindi mo man lang tiningnan kung totoo o hindi ang order. Bakit mo sinabing peke ang order? Kailangan pa rin itong suriin. Malinaw na peke it. Duan Fei. Akala ko isa ka lang tamad na walang ginawa kundi kumain, na nangangarap lang na makapag-asawa ng mayaman. Hindi ko inasahan na isa kang manloloko na walang moralidad. Paano ko naman ipapakasal sa iyo ang pinakamamahal kong apo? Mag-isip-isip ka. Hiwalayan mo na agad si Ling siya. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka makakapamuhay ng payapa sa Helua City. Lola, kumalma po kayo. Hayaan nyo na ang talunang ito na malaman ang kanyang lugar. Tatawagan ko agad si Hong Changfeng, si Deputy Director. Si Deputy Director Hong ay pamangkin ni Director Hong. Ang kanyang mga salita ay tiyak na mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan. Young Master Chin, tawagan mo na agad si Deputy Director Ho. Hello, si Young Master Kin ba ito? Opo, Deputy Director Hong. Matagal na rin po tayong hindi nagkikita. Tumawag po ako ngayon para magtanong. Kaninang umaga, pumirma ba ang pamilya Han ng order sa Honggen Group namin? Walang ganoong bagay. Alam ng lahat na ang mga order ng Honggen Group ay para lang sa 4 na malalaking pamilya. Ang iba ay hindi kasama. CJ. Deputy Director Hong. Naghahanda akong pakasalan si Han Ling siya mula sa pamilya Han. Iniisip ko kung ang relasyon natin ay makakakuha ng order para sa pamilya Han na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Kung si Young Master Kin ang humiling, syempre, walang problema. Sigpo, Deputy Director Hong. Pagkatapos nito, kukontakin ka namin ulit, Lola. Hahaha, kung ganoon, kontento ka ba sa bigay kaya mula sa pamilya Kin? Kontento, lubos na kontento. Binatang Chin, ay, mali, manugang, ibig kong sabihin. Mula ngayon, ang pag-unlad ng pamilyahan ay lubos na nakasalalay sa iyo. Ling siya, bilisan mo at magbuhos ng tsaa para sa asawa. Lola, sinabi ko na sa inyo, si Duan Fei ang asawa ko. Maliban sa kanya, wala akong ibang papakasalan. Ling siya, huwag ka nang maging matigas ang ulo. Ang talunang si Duan Fei ay pinikang order para lokohin ka. Ang binatang Chin ay isang tawag lang. Magdadala ng kontrata na nagkakahalaga ng 200 milyong piso sa pamilya natin. Pag-isipan mong mabuti. Sino ang mas bagay mong pakasalan? Makinig ka sa nanay mo. Hiwalayan mo na agad si Duan Fei. Pakasalan mo ang binatang Chin. Kung maglakas loob kang tumutol, agad kong puputulan ang relasyon natin bilang mag-ama. Tatay, bakit ka ganyan? Naku. Ling siya, makinig ka lang sa lola mo at sa aking biyanan. Anong kinabukasan ang makukuha mo sa pagsunod kay Duan? Mas mabuting sumunod ka sa akin. Pwede kang maging may bahay ng isang mayamang pamilya. Ling siya, hindi mo kailangang makonsensya dahil niligtas kita. At pakiramdam mo kailangan mo akong bayaran o kung ano paman. Duan Fei, ano ang sinasabi mo? Ang nakaraang buwan nakasama ka. Ang pinakamasayang araw sa nakalipas na 10 taon. Gusto ko lang makasama ka. Ling siya, wala ka ba ng pribadong numero ni Direk? Tawagan mo lang siya. Lalabas ang katotohanan. Ha? Ano ang sinasabi mo? Hindi naman ako nagkakamali, di ba? Sabi mo may numero ka ni Director Hong, ni Hong e. Hahaha, ang buong Hello City ay tanging ang City Emperor lang ang mayroon. At iyon lang ang nag-iisa. Hindi ko pa naririnig dati na ibinigay niya ang numero niya sa iba. Ling siya, hindi ka pa ba nagsasawa sa pag-iingay? Paano ka magkakaroon ng numero ni Director Ho? Tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Ay, biyanan. Ano ang ginagawa mo? Hayaan mo lang siling siya na tumawa. Kung hindi pa rin siya sumusuko, hindi siya magiging mapayapa kahit pakasalan niya ako, di ba? Binibining Han. Magandang araw po, Chairman. Ako po ito, si Han Ling siya. Alam kong hindi ko po dapat kayo abalahin. Pero wala na po akong ibang pagpipilian. Binibining Han, basta't kaya akong tulungan. Sabihin mo lang. Ako, si Hong Mo, ay tiyak na tutulong sa iyo para malutas ito. Ito po ang problema. Kanselahin ang kooperasyon sa pamilya Chin at ganap na sirain ang pamilya Chin. Sabihin sa lahat ng may kooperasyon sa pamilya Chin. Kung hindi nila puputulan ang ugnayan sa pamilya Chin, sila ay mga kaaway ko, si Han Zhen. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong makita ang resulta. Gayon din, ipadala si Hong Changfeng sa aking silid. Agad-agad. Tito, anong nangyari? Baliin ang 2 binti niya. Dalhin si Hong Changfeng. Pumunta tayo sa bahay ng pamilya Han. Binibining Han, nabali ko na ang mga binti ni Hong Changfeng. At inutusan ko na rin ang ganap na pagwasak sa pamilya Chin. Pakisabi kay Ginoong Duan. Sa loob ng 5 minuto, tiyak na malulugi ang pamilya Chin. Binibining Han, dadalhin ko ang kontrata at didiretso sa tirahan ng pamilya Han. Upang personal na humingi ng tawad sa iyo. Hahaha. Ang galing, napakakumbinsi ng pag-arte mo. Halos naniwala ako. Ang taong tinatawag mong Hong En, hindi ka pa paniwala ang pag-arte niya. Sino ang hindi nakakaalam na si Hong Changfeng ay pamangkin ni Director Hong? Paano niya mababali ang mga binti ng sarili niyang pamangkin? Ang pinakamalalang kahinaan, talagang nakamamatay. Bukod pa rito, sisirain ang pamilya Kin sa loob ng 5 minuto. Sa tingin mo ba ang pamilya Kin ko ay maaaring sirain ng basta-basta ng pamilyahan mo? Napakatawa mo. Kakatawa. Napakakatawa. Han Ling siya, hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Mas mabuti pang mabilis kang humingi ng tawad kay binatang Chin at diborsyuhin si Duat, magpakasal sa pamilya Chin. Iyan ang utos ng pinuno ng pamilya. Lola, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo.
Hindi po ako gagawa ng Malinaw na gumagawa ito ng gulo. Mga gwardya, arestuhin siya. Hello, tatay. Walang utang na loob na bata, sino ba talaga ang inaway mo? Kinansela na ng Hanjen Group ang lahat ng kooperasyon sa pamilya Chin. At sinisikap nilang supalan kami. Ngayon, lahat ng kumpanyang nakikipagtulungan sa pamilya Chin, kinakansela ang mga kontrata isa-isa. Pati ang bangko ay narito para maningil ng utak. Malapit nang masira ang pamilya Chin dahil sa'yo. Tapos na ang pamilya Chin. Ito ang lahat ng ginawa mo, Linsha. Binibininhan, nakikiusap ako na tawagan mo ulit si Director Hong. Hilingin mo sa kanya na patawarin ang aming pamilya Kim. Hindi ito kayang tiisin ng aming pamilya. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Nagkamali ako. Binibininhan. Nakikiusap ako na patawarin mo ang pamilya Kim. Patawarin ang pamilya Kim. Dumating na ang Hongtai Group Hongge. Binibininhan. Binali ko na ang mga binti ni Hong Changfeng at ibinigay ko na siya sa iyo para sa buong paghawak. Deputy Director Hong. Binibiningan, ang pagdating ko sa pagkakataong ito ay para ipaalam sa iyo na ang Hanjen Group ay opisyal ng kinansela ang kooperasyon sa pamilya Chin at ang 1 bilyong pisong proyekto na ibinigay sa pamilya Chin ay ililipat sa iyo para hawakan. Narito ang kontrata. Dalhin mo rito ang kontrata at tingnan. Sino ka? Oh, Chairman Hong. Ako ang tatay ni Lingsha. Gusto kong ipakita ang kontrata sa aking ina. Marahil hindi mo pa kilala ang aming pamilyahan. Ang aking ina ang namamahala. Sa aking paningin, si Binibiningan lang ang may halaga. Kung wala siya, wala kayong pamilyahan. Binibiningan, pakitingnan po ito. Tingnan kung may kulang. Maayos ko agad. Director Han. Hindi na kailangan, hindi na. Linsha, sinabi na ni Chairman Hong. Pirmahan mo na agad. Malubha na si Hong Changfeng. Kung hindi siya dadalhin agad sa ospital, baka hindi na siya magtagal. Binibiningan. Nakikiusap ako sa'yo. Binibiningan, uuwi na ako agad para ayusin ang paglilipat ng pera. Kung may mangyari sa'yo, maaari mo akong kontakan anumang oras. Alin siya, Binibiningan. Binibiningan, isa lang akong aso. Isa lang akong pangit na palaka. Binibiningan, nakikiusap ako, sabihin mo kay Director Hong. Patawarin niyo po ang aming pamilya Kim. Itapon niyo na ang basurang ito mula sa pamilya Chin. Lola, ano po ang sinasabi niyo? Hindi ba ako sapat na malinaw? Ikaw ang umalis kay Lingsha. Ngayon, bumalik ka ng makapalang mukha. Gusto mo siyang pakasalan ulit. Sino ka sa tingin mo? Isang ligaw na aso. Umalis ka na agad. Huwag mong dungisan ang lugar ng aming pamilyahan. Umalis ka. Dito, halika. Umupo ka rito sa tabi ni Lola. Dito. Doon. Perpekto na narito ang buong pamilyahan ngayon. Inaanunsyo ko na si Han Lingsha ang papalit bilang manager ng Hando Pharmaceutical. May taunang sahod na 5 milyong piso. Ganap na responsable sa mga order mula sa Hanjen Group. Lola, kung ako at si Duan Fei. Sa ngayon, hayaan mo muna siyang manatili rito. Titingnan natin kung paano siya kumilos mamaya. Narinig na ng asawa mo. Sa wakas, ikaw, makakasama ka na sa pamilyahan. General Lee, ito ay dahil sa malanding si Han Lingsha. Siya ang nagpabangkarote sa aming pamilya Kim. Nakikiusap ako, kailangan mong tulungan ang aming pamilya Kim. Si Han Lingsha, ayon sa impormasyon mula sa balon na iyon. Siya ang nagligtas sa mga tropa ng pamilya Duan. Sige, sa pagkakataong ito, ako muna ang kikilos para sa'yo. Ang problema ng pamilya Chin mo ay problema ng pamilya Liko. Isang pamilyahan lang. Ano ang magagawa niya laban sa 4 nating malalaking pamilya? Huwag kang mag-alala. Malapit ko na silang ipawala sa mundong ito. Duan Fei, bilisan mo ang paglilinis ng sahig. Pagkatapos, tulungan mo rin akong maghugas ng pinggan. CJ, hoy, sino yan? May maruming labada pa rito. Dalhin mo roon at labhan mo rin. Ma, hindi namin katulong si Duan Fei. Asawa ko siya. Bakit mo siya inuutusan sa lahat ng bagay? At ikaw, Hanli, may kamay at paa ka rin. Bakit hindi ka makapaglabada? Talunan siya. Kung hindi siya makagawa ng gawaing bahay, ano pa ang magagawa niya? Kung mahal mo talaga siya, hiwalayan mo na siya agad. Kung hindi ko siya titigilan. Wala siyang ginagawa sa bahay natin. Libreng pagkain, libreng inumin. Hayaan mo siyang magtrabaho ng kaunti. Ano ang malaking bagay doon? Ayos lang, Lingsha. Ayos lang kung magtrabaho ako ng kaunti. Sa ganitong paraan, hindi na ako talunan. Asawa ko, huwag ka nang maglaba. Ihahatid mo muna ako sa trabaho. Sige,
Duan Fei, ihahatid mo muna si Ling siya. Pagkatapos, bilisan mo ang paglalaban ng mga damit ko. Kailangan ko nang maglaro ng mahjong ngayon. Ay, oo nga pala, magluto ka ng kanin mamayang hapon at dalhin mo sa akin. Asawa ko, paalam. Ano? Bumalik na si Litianse. Ngayong gabi, gusto niyang magdaos ng auction kasama ang pamilya Qin. Lahat ng i-auction ay mga bagay na dating kinumpiska mula sa mga pamilya Li, Qin, Wang at narinig ko na mayroon ding Jade King Kirin. Huwag kang tumakbo. Tignan natin kung saan ka makakatakbo. Ang mga ninuno ng pamilya Duan. Ang isang pamilya ay maaaring mamatay. Ang Jade King Kirin ay hindi dapat mawala. Kaninong anak ya? Bakit ngayon ko lang siya nakita? Ang pamilya Han. Si Han Ling siya ay sumasandal kay Honggen kamakailan. Umuunlad siya. Narinig ko na si General Li mismo ang nag-nominate sa kanya ngayon. Ling siya. Tapos na, tapos na. Kailangan mong bayaran ang aking Jade King Kirin. Paumanhin, paumanhin. Babayaran ko kung magkano man. Bayaran? Sa tingin mo kaya mo, iyan ang Jade King Kirin. Ang nag-iisa sa buong bansa. Wala itong katumbas na halaga. Gusto mong magbayad? CJ, kung gayon, magbayad ka ng 20 bilyong piso. 20 bilyong piso. Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko sinasadya. Dumating na si General Li. Anong problema? General Li, ang babaeng ito. Binasag ang Jade King Kirin. Ganoon ba? Ako hindi ko sinasadya. Binibiningan, alam mo ba, dot ang binasag mo ay, dot ang aking Jade King Kirin, nagkakahalaga ng 20 bilyong piso, kung hindi ka makapagbayad. Natatakot akong hindi kita mapakawalan. Kailangan kong ipatawag ang pamilyahan para magpaliwanag. Kunin ang pamilyahan. Opo, General. Teka, Galing ka sa Zialua Palace, hindi ba? Nagpadala kami ng mga tao para sumama sa iyo. Tingnan mo. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang mga tao? Di na. Tama na ang usapan. Dalhin sila. Sino ka? ikaw. Hoy, hoy, hoy. Anong ginagawa mo? General Li, ang Jade King Kirin na iyon, hindi ko talaga sinasadyang masira yan. Alam ko. Pinaghiwa ko yan sa katulong na malapit sa'yo. Tapos ikaw ang sinisi ko. Siyempre. Hindi yan ang totoong Jade King Kirin. Isa lang yan murang replika na walang halaga. Bakit mo to ginawa? Nag-ulat, General Li. Lahat ng miyembro ng pamilyahan ay dinala na rito. Papasukin sila. Lola, Mama, Papa. Alam nyo ba kung bakit ko kayo dinala rito? Ako, hindi ko alam. General Lee, kung nakasakit po ang aming pamilyahan humihingi na po kami ng paumanhin. Pakiusap po, General, huwag nyo na pong palakihin ang maliit na bagay na to. Huwag nyo po sanang sisihin ang aming pamilyahan. Ang handling siya nyo. Sinira ang aking Jade King Kirin na nagkakahalaga ng 20 bilyong piso sa aking subasta bilang pinuno ng pamilyahan. Siyempre, bibigyan mo ako ng paliwanag. Ano? 20 bilyong piso. Handling siya, sinisira mo ba ang aming pamilya? Sabi ko na sa inyo malas siya. Hindi pa rin kayo naniwala. Nangyari na ngayon, di ba? Wasak na ang pamilyahan. Makinig kayo sa akin. Hindi ko sinira ang Jade King Kirin na iyan. Itinatanggi mo pa rin. Sa tingin mo ba ay gagawin yan ni General Lee para ipahamak ka? General Lee, itinakwil na namin si Hanling siya. Patayin niyo siya o saksakin. Gawin niyo ang gusto niyo. Hinihiling lang namin na iligtas niyo ang aming pamilyahan. Huli na para itakwil siya ngayon. Kung hindi kayo makapagbigay ng 20 bilyong piso ngayon, babangkarotehin ko ang buong pamilya nyo. General Lee, hindi po kami malapit ni Hanling siya. Pakiusap po, iligtas niyo ako. General Li, malas siya. Gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Pakiusap, patawarin niyo kami. Hoy, Wu Yang. Handling siya, tinatanong kita, 10 taon na ang nakalipas nung pagsabog na yon, sino ba talaga ang iniligtas mo? Nasaan na siya ngayon? Huwag. Umalis ka na. Hindi ko alam. Nakikiusap ako. Kung hindi mo matandaan, kailangan mong. Tandaan ito ng mabuti. Talaga, hindi ko matandaan. Naaalala mo na ba ngayon? Oh, Talagang hindi ko matandaan. Hindi ko nga matandaan kung ano ang hitsura mo. General Lee, nakikiusap ako, patawarin mo ako. patawarin ka? Sino ang maghihiganti sa aking galit?
Hayaan mong makita ng lahat sa Helua kung ano ang mangyayari kapag nilabanan nila ang aming pamilya Lee. Papa, Mama, tulungan niyo ako. Ah, Hanlin siya, tatanungin kita ulit, sino ang taong iniligtas mo noon? nakikiusap ako, patawarin mo ako. General Lee. Nakikiusap ako, patayin mo na lang ako. Hindi ko na kaya. Gisingin niyo siya. Ang taong hinahanap mo ay ako. Ang espada ng Zieluo. Wala akong ginawa. Lightning War Division. Nakialam sa labanan ng walang pahintulot. Pumatay ng mga miyembro ng pamilya Qin at Lee. Nabubuhay na parang aso. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nakikiusap ako. Hindi ko alam. Ako ito, Ling Xia. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ako ito, Ling Xia. Hindi ko alam. Nakikiusap ako. Hindi ko alam. Kuya Fi, 3 araw ka nang hindi natutulog. Siguro magpahinga muna. Ako na ang bahala sa kanya para sa iyo. Kung magmulat si Ling Xia at hindi ako makita, matatakot siya. Lin Xia. Lin Xia. Lin Xia. General Lee, hindi kami malapit ni Hanling siya. Siya ay malas. Thunderclap Division, hindi mo siya kayang labanan. Umalis ka na. Umalis. Umalis ka na. Umalis. Umalis ka na. Ling Xia, kumalma ka. Patay na si Li Tianxing. Nang araw na yon, ang tagal kitang hinintay. Hindi ka umuwi, kaya pinuntahan kita sa event. Nakita kitang nakahiga sa stage. Tapos, iniuwi kita, Ling Xia. Pasensya na. Patay na si Li Tianxing. Pinatay siya ng isang nakasuot ng Kirin mask. Iniimbestigahan na ng mga otoridad. Talaga, patay na siya. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Ling Xia, ipinapangako ko. Mula ngayon, hindi na kita iiwan, kahit isang hakbang. At hindi ko nahahayaang magdusa ka ulit ng ganito. Asawa ko. Natatakot ako. Talagang natatakot ako. Ling Xia, bahay ito ng matalik kong kaibigan. Napakasiguro dito. Pero hindi tayo pwedeng manatili sa bahay ng iba. Kung hindi, umuwi na lang tayo ngayon. Sige, wag na. CJ. Tatay, nandito na ako. Ling Xia, ikaw ang dapat parusahan. Bakit ka pa umuwi? Hindi mo ba iniisip na sapat na ang pinsalang nagawa mo sa pamilyahan? Sinaktan po ako ni Li Tianxing, tay. Manahimik ka. Mula ngayon, hindi mo na ako matatawag na tatay. Sinabi ng lola mo noong araw na yon. Palayasin ka sa bahay. Mula ngayon, wala na tayong ugnayan. Umalis ka na. Hindi pa lubusang gumagaling ang mga sugat ni Ling Xia. Gusto mo ba siyang patayin? Ano man ang mangyari, anak mo pa rin ako. Hayaan mo lang akong makabalik sa pamilyahan. Anak, sana'y hindi na ako magkaroon ng anak na tulad mo. Hindi lang sa halos pinatay mo ang pamilyahan ngayon. Huwag na nating banggitin noon nang sinubukan mong tumulo. Nauwi ka sa pagiging lumpo at pangit. Naging katatawanan ka pa ng pamilyahan. Alam mo, paano ko tiniis ang mga nakaraang taon sa pamilyahan? Walang bahagi, walang posisyon, walang respeto, walang estado. Hindi kita hahayaang mabuhay o mamatay ng mag-isa. Ginawa ko ang lahat at naging matalino ako. Tay, nagkamali po ako. Nagsikap po ako. Kumita ng pera. Hayaan niyo po akong makabalik sa pamilyahan. Ling Xia, galit pa rin ang mga magulang mo. Kung hindi, umuwi na lang tayo sa isang tahimik na lugar. Mahal. Galit na galit ako sa sarili ko. Bakit ko pa gustong pumunta sa silangang lungsod noon? At bakit ko pa gustong tumulong sa iba? Kung hindi ako pumunta, hindi sana nangyari ang problemang ito. Tama. Siguro kung hindi ako tumulong, iba sana ang naging buhay ni Ling Xia. Ling Xia, patawad.
Patawad. Hanapin si Lola. Duanfei, dalhin mo ako para hanapin si Lola. Hahayaan niya akong makabalik sa pamilyahan. Sa pinakamasama, luluhod ako sa pintuan. Luluhod ako hanggang sa pumayag siyang makabalik ako sa pamilyahan. Dalhin mo ako para makita si Lola. Hanapin si Lola, hanapin si Lola. Sige, hanapin si Lola. Dadalhin kita para hanapin si Lola. Hanapin si Lola. Inay, subukan niyong gumalaw ng kaunti. Tingnan niyo kung maayos ang inyong paghinga. Hindi ko inasahan ang pangalawa kong anak. Napakagaling mo na pala sa medisina ngayon. Dati, ang dibdib ko parang di nagana ng kahit gumalaw ng kaunti. Masakit. Ngayon, lubusan na itong gumaling. Haha. Ay, inay, simula nang bumalik tayo mula sa huling subasta, nagrereklamo na kayo ng pananakit ng dibdib para gumaling ang sakit ninyo. Talagang nag-isip ng husto si Hanfeng. Lalo na, pinag-aralan niya ang banal na teksto at gumastos ng milyon-milyong piso para lang matuto ng acupuncture. Anong acupuncture technique? Ganoon kamahal? Hindi naman iyan espesyal na teknik. Sabi nila, pamana raw iyan ni BNK. Bayan K. Isang espesyal na teknike para sa sakit ni. Nang araw na yon, lumuhod ako ng isang buong araw at gabi. Nakita ng tagapagmana ni BNK ang aking sinseridad. Tumanggap ng milyon-milyong piso at itinuro sa akin ang acupuncture technique na yon. Basta't malusog kayo, wala ito. Kayo ang pag-asa ng aming pamilyahan. Mabuti, mabuti, mabuti. Buti na lang at nandyan, hindi tulad ni Hansheng. Ano ang magagawa niya? Wala, hindi man lang makapagpalaki ng anak na babae. At halos sirain ang aming pamilyahan. Lola. Hanling siya, ikaw na tagapagdala ng malas. Paano ka naglakas loob na magpakita ulit? Pinalayas ka na ng pamilyahan, umalis ka na agad. Alisin mo ang maruruming kamay mo kay Ling siya. Sige, talunan. Naglakas loob kang saktan. Hindi kita papatayin ngayon. Wu Yang, halika rito. Hindi na kailangang saktan siya. Lola, hindi ako bumalik para sa ibang dahilan. Hinihiling ko lang na payagan ninyo akong bumalik sa pamilyahan. Hanling siya, maliban kung patay na ako, huwag kang umasang makakabalik pa sa pamilyahan. Ngayon, umalis ka na agad sa pamilyahan. Mula ngayon, hindi ka pinapayagang lumapit sa loob ng 100 milya mula sa pamilyahan. Lola. Hanling siya, umalis ka na agad. Kung hindi ka alis ngayon, huwag mo kaming sisihin. Hindi kami magiging magalang. Lin siya, ang pamilyahan ay bulok na. Sigurado ka pa bang gusto mong bumalik sa bahay na ito? Dito ako lumaki. Ang paalisin ako ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga. CJ. Kung gayon, tutulungan kita. Duanfei, anong gagawin mo? Wala. Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang isang bagay. Kakalagay mo lang ng acupuncture kay Lola. Ito ay tinatawag na Hell's Gate. 19 na karayom. Kahit na ito ay isang acupuncture technique na iniwan ng maalamat na manggagamot na si Bai. Alam mo ba kung bakit walang sinuman? Sa buong imperyo ang nangangahas na gamitin ito. Bakit? Dahil kapag ipinasok ang ika-negatibo, 18 karayom, bumubukas ang mga pintuan ng impyerno. Kung hindi agad ilalagay ang huling karayom, hindi na mabubuhay ang pasyente ng higit sa kalahating oras. Sa kasamaang palad, pagdating sa imperial scripture, kahit sa buong kaharian ng wala nang higit sa 3 tao ang makakagawa ng huling karayom na ito. At ako ang isa sa kanila. Hindi ba dapat ibigay ko sa iyo ang huling karayom na ito? Pabalikin si Ling siya sa pamilyahan. Ano sa tingin mo? Duanfei, talunan ka. Paano mo nagawang isumpa si Lola na mamatay? Ano ba talaga ang intensyon mo? Oo, malinaw na maayos si Lola. Sinasabi mong hindi siya mabubuhay ng higit sa kalahating oras. Pero ikaw ang hindi mabubuhay ng higit sa kalahating oras. Ling siya, talagang binuksan mo ang aming mga mata. Tingnan mo ito, ang mabuting asawa na pinili mo para sa amin. Lola, kayang manggamot ni Duanfei. Kung sinasabi niyang nasa panganib ka, hayaan mo siyang subukan. Subukan. Umalis ka na agad sa pamilyahan. Ling siya, umalis na lang tayo. Maniwala ka sa akin, malapit na silang magmakaawa sa iyo na bumalik. Duanfei, talagang nakakatawa ka. Pinapakiusapan kaming magmakaawa sa kanya na umuwi. Kahit na may mangyari sa aking ina, ito ay negosyo ng aming pamilyahan. Ano ang kinalaman nito kay Hanling siya? Duanfei, sabi mo, kalahating oras na lang talaga ang natitira kay Lola? Mas tumpak. 21 minuto na lang. Nakakainis talaga ito. Ma, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ayos lang ako. Sinasabi mong hindi ako tatagal ng higit sa kalahating oras. Ha, sa tingin ko, sinusubukan mo lang akong inisin. Hindi ko na maramdaman ang pulso ni nanay. Nanay, bakit ka nahimitay? Lola, tatay. Anong acupuncture technique ang natutunan mo? Ayos lang si Lola kanina. Totoo ba ang sinabi ni Duanfei? Impossible. Ano ang alam ng talunan na yan? Isang bulag na pusa na nakakita ng patay na daga. Bobo ka ba? Hayaan mong gamutin ni Duanfei si nanay. Hindi magagamot ni Duanfei yan. Sisihin mo lahat sa kanya. Kung may mangyari talaga kay nanay, hindi ka ba magiging mantsa sa kasaysayan ng pamilyahan? Ah, tama. Kung gayon, hanapin natin si Duanfei para tingnan si nanay. Oh. Duanfei, nahimatay si nanay. Pumasok ka at tingnan. Pinalayas na kami sa pamilyahan. Buhay man o patay si Lolahan, ano ang kinalaman nito sa atin? Ling siya, tara na. Ikaw,
Ling siya. Sa huli, dugo ng pamilyahan ang dumadaloy sa iyo. Ngayon, malubha ang iyong lola. Hindi ba ito ang pinaka hindi mo gustong makita? Asawa ko, paano kung iligtas natin si Lola? Ling siya, masyado kang mabait at inosente. Kaya madalas kang sinasamantala. Sige, dahil kay Ling siya, papayag akong iligtas si Lola. Pero may isang kondisyon ako. Hayaan si Ling siya na bumalik sa pamilya at ipagpatuloy ang pagiging general manager ng Handu Pharmaceutical. Duan Fei, huwag kang sumobra. Ang pagpapagamot ko sa nanay ko sa'yo ay malaking oportunidad na para sa'yo. Huwag kang bastos. Naglakas loob kang magtakda ng kondisyon sa akin. Sige. Pumapayag kami. Basta magamot mo si Lola. Papayag kami sa kahit ano. Nanay. Lene, hindi na humihinga. Duan Fei, ikaw na walang kwenta. Ipapahuli kita sa pagpatay sa inay ko. Duan Fei, ikaw na walang kwenta. Pinatay mo si Lola, hindi ka namin palalampasin. Mata sa mata. Hindi ganoon. Hindi yan ang iniisip ninyo. Duan Fei, hindi patay si Lola, di ba? Hindi patay si Lola. Ikaw na malas. Hindi na humihinga si Lola. At sinasabi mo pang ayos lang. Ipinagtatanggol mo ba ang walang kwentang yan? Inay. Inay, gising na kayo. Siyempre gising ako. Bakit narito sina Ling siya at Duan Fei? Dali, palabasin ninyo sila rito. Niligtas ka ni Duan Fei, Lola. Nangako rin sina Tito at Tita na papayagan akong bumalik sa pamilyahan at maging general manager ng Handu Pharmaceutical. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang sakit ng lola mo ay malinaw na ginamo ni Tito. Anong kinalaman ninyong dalawa dyan? Umalis na kayo, huwag ninyong harangan ng paningin. Tita, bakit po kayo ganyan? Malinaw na niligtas ni Duan Fei si Lola. Hanling siya, ang acupuncture technique na ginamit ko ay may side effect. Nagdudulot ito ng pansamantalang pagkahilo. Ako ang nagligtas sa inay ko. Anong kinalaman yan kay Duan Fei? Ginagamot ni Han Feng ang sakit ko. Walang kinalaman dyan si Duan Fei. Tungkol naman sa manager ng Handu Pharmaceutical, Ling, tigilan mo na ang pangarap mo. Para parangalan si Han Feng. Inaanunsyo ko na simula ngayon. Opisyal na si Han Feng ang manager ng Handu Pharmaceutical. Haha, talagang humahanga ako sa mga miyembro ng pamilya. Hanling siya, ilabas mo ang walang kwenta mong asawa. Kung hindi, itatapon ko kayong lahat palabas. Ling siya, hindi tayo welcome dito. Tara na. Lola Han, sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo ngayon. Pagsisihan. Ang pinagsisisihan ko lang, ay hindi ko kayong dalawang demonyo pinalabas kaagad. Sir, ano po ang utos ninyo? Sa nakalipas na 10 araw, naging maayos ang pakikipagtulungan sa pamilyahan. Napaka-maayos. Inihanda na ng pamilyahan ang unang batch ng sangkap na gamot. Maaari na itong ipadala sa atin bukas. Si Hanling siya ay tinanggal na bilang manager at pinalayas ng pamilyahan. Wala na akong anumang ugnayan sa pamilyahan. Buhay man siya o mamatay, wala na akong pakialam. Ikaw na ang bahala kung paano mo ito haharapin. Naiintindihan ko po. Ang walang utang na loob na pamilyahan. Naglakas loob na paalisin ang asawa ng master. Mula sa pamilyahan. Agad na itigil ang lahat ng pakikipagtulungan. Sa Handu Pharmaceutical, ipaalam sa pamilyahan. Kung hindi si Hanling siya ang namamahala, wala nang kailangang pag-usapan. Gayon din, subukang sugpuin ng lahat ng kumpanyang pag-aari ng pamilyahan. Naku, may problema. Anong nangyari? Anong problema? Ilang beses ko nang sinabi sa huwag magpanik kapag may problema. Tumawag ang Honggen Group at sinabing, hindi na sila makikipagtulungan sa atin. Hindi lang Handu Pharmaceutical, kundi lahat ng industriya ng pamilyahan ay lubusang inatake ng Honggen Group. Ano? Sinabi ng Honggen Group na makikipagtulungan lang sila kay Hanling siya dahil wala na si Hanling siya sa pamilyahan. Hindi na nila kailangang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa ating pamilyahan. Lola, si Hanling siya na naman ang gumagawa ng gulo. Talagang malas siya. Dali, hanapin si Ling siya at ibalik siya. Kailangan siya ng ating pamilyahan, sa anumang paraan. Tito, bakit po kayo narito? Ling siya, ang tito mo mismo ang pumunta para sunduin ka. At pinapauwi ka na para pamunuan ang Handu Pharmaceutical bilang manager. Talaga? Bakit bigla akong pinapabalik ni Lola at pumayag pa siyang maging manager ako? Dahil ba kay Duan Fei? Hanling siya, akala mo nakahanap ka ng magandang asawa dahil lang sa tatay ko na maraming magandang sinabi tungkol sa iyo kay Lola. Ibinigay pa nga niya ang posisyon ng manager. Ikaw, dapat kang lumuhod at magpasalamat sa tatay ko. Hoy, Duan Fei.
Bakit mo siya pinigilang lumuhod kung hindi dahil sa tatay? Hindi makukuha ni Hanling siya ang posisyon ng manager, ha? Hindi nga siya makakabalik sa pamilyahan. Ang bilis ninyong naging malapit, hindi ba? Siling siya, magiging manager, dahil lang ba sa magagandang sinabi ng tatay mo? Hindi ba dahil pinatalsik siling siya sa pamilyahan at ayaw nang makipagtulungan ng Hongen Group sa inyo? Dahil wala kayong pagpipilian, kailangan niyong pabalikin siling siya. Paano mo nalaman? Kaya pala, totoo nga, dahil sa Hongen Group. Hindi mahalaga kung bakit bumalik siling siya. Mas mabuti pang magmadali ka at sumama sa amin pauwi. Dahil hindi nagsasalita siling siya, magbibigay ako ng 3 kondisyon. Una, si Lolahan mismo ang dapat sumundo sa kanya. Pangalawa, ibigay ang 30% ng shares kay Han Cheng. Tungkol naman sa pangatlo na kondisyon, kailangan iyong lumuhod at magmakaawa kay Ling siya na bumalik. Huwag kang mangarap. Hindi yan mangyayari. Teka lang. Ay, Tito, tatay, lumuhod ka kay Ling siya. Luluhod ako. Paano ako luluhod sa kanya? Lumuhod. Magmakaawa ka sa kanya. Sumusobra ka na, magmakaawa sa kanya. Impossible. Magmakaawa ka sa kanya. Ling siya, nagmamakaawa ako. Bumalik ka na at maging manager. Nagmamakaawa ako, talagang nagmamakaawa ako. Ling siya, nakapagluhod na kami. Nakapagmakaawa na kami. Umuwi ka na sa amin. Sa 3 kondisyon, isa pa lang ang natupad ninyo. Hindi pa makakauwi siling siya sa inyo. Bukas ng umaga, dalhin ni matandang ginanghan ang kasunduan sa paglilipat ng shares. At ikaw mismo ang pumunta rito para imbitahan siya. Duan Fee, sumusobra ka na. Talaga bang sinabi niya yan? Opo, inay. Eksaktong sinabi iyan ni Hanling siya. Gusto niyang ikaw mismo ang sumundo sa kanya. At bigyan din ang kapatid ko ng 30% ng shares. Sinamantala ng hamak na taong yan ang malabong relasyon niya kay Hong Mo para magpakitang gilas ng kapangyarihan sa pamilyahan. Gusto ko talaga siyang patayin. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano pa ba ang magagawa natin? Kahit na ikinagagalit ko ng sobra ang hamak na taong yan, kailangan nating pumayag sa kanyang mga kondisyon. Bukas ng umaga, dalhin ang nilagdaang sulat ng paglilipat ng shares at makipagkita kay Hanling siya. Sige po, naintindihan ko. Kuya, napapaos na si tatay. Nakumbinsi niya si Lola. Pumayag siya sa lahat ng kondisyon. Heto na, bakit hindi dumating si matandang ginanghan? Ling siya, hindi maganda ang kalusugan ng lola mo. Kakagaling lang niya sa matinding sakit. Hindi pa siya pwedeng lumabas ng bahay. Sana maintindihan mo. Haha. syempre, naiintindihan namin, Tito. Maaari ko bang makita muna ang kasunduan? Talagang totoo ang asawang ito. Pumayag na si Lola. Ngayon, makakapaglakad na ng taas noo si tatay. Talagang kahanga-hanga ang asawa ko, Ling siya. Kapag naayos na ang lahat, tawagan si Director Hong. Naghihintay pa rin ang aming transport truck. Oh. Hello. Binibining huwag kang mag-alala. Ibinalik na ng pamilyahan ang posisyon mo bilang manager. Haha, kung gayon, pakipadala na ang mga paninda. Oh. CJ. Talagang nakikipagtulungan ang hamak na yon kay Hong Mo. Kung hindi, paano malalaman ni Hong Mo ang sitwasyon natin ng ganoon kalinaw? Hahaha, ayos na ang lahat. Ako na ang bahala sa paghahati. Hahaha, paalam. Paalam, haha. Mahal, ang galing. Sa mga panindang papayagan na ako ni tatay na umuwi. Ang saya-saya ko talaga. Aba, naglakas loob ka. Nagkataon, dahil sa'yo, pinagalitan ng husto si tatay ni Lola kahapon. Galit pa rin siya ngayon. Makinig ka, mas mabuting umalis ka na agad. Kung hindi ka aalis ka agad, hindi ako magiging mabait sa'yo. Hanley, sino ang kinakausap mo? Ang malas na yan. Bumalik na naman siya. Ikaw na malas ka. Bumalik ka sa tamang oras. Hintayin mo, papatayin kita sa palo. Tatay, huwag mo muna siyang saktan. Pumayag na si Lola. Nagawin akong manager ng Handu Pharmaceutical. At humihingi rin ako ng 30% ng bahagi para sa'yo. Totoo ba ito? Tatay, tingnan mo. Pumirma na si Lola. Basta pumirma ka sa kontratang ito. Magiging may-ari ka ng bahagi ng Handu Pharmaceutical. Ha ha ha. Sa wakas, natauhan din ng lola mo. Paano niya ako bibigyan ng 30% ng bahagi? Aha. Tatay, dinala ni Ling siya ang kontrata sa bahay. Pinaghintay mo lang siya sa labas. Ano ang gagawin ko? Ikaw na talunan, huwag ka nang sumali sa usapan. Dahil nakasaad sa kasunduan, ikaw ang magiging manager ulit ng Hando Pharmaceutical. Kung ganoon, umuwi ka na lang. Pero ipapaliwanag ko muna. Kahit na ikaw ang tunay kong anak, kung hindi ka magtatrabaho ng maayos, hindi rin kita ipagtatanggol sa board meeting. Opo, tatay. Talagang gagawin ko ang aking makakaya. Salamat, Lay, tawagin mo sila sa ibaba. Kumain tayo sa Duwangay. Tatay, ang Diwangi ay puno ng mayayaman at respetadong tao. Talaga? Mayaman na kami ng tatay mo ngayon. Paano ko hindi kayang kumain sa Duwangay? Halika na, tatay, pupunta tayo sa Diwangi. Kakatapos ko lang magtanong sa reception, kailangan pa ring pumila ng halos 1 oras.
Sa panahong iyon, Posible rin naman na hindi na kailangan pumila, basta mayroon kang card, tulad ng level 1, level 2, level 3 card. Kung ganoon, hindi na kailangan pumila, mayroon ka. Tito Han, di ba, ilang taon ka nang nakatira sa pamilya Han, ano ang napala mo? Kahit si Han Feng ay may 3 card. Tapos ikaw, at ikaw din. Si Duan Fei, si Qin Yu ay may level 1 card. Kung kumain siya rito, magalang siyang sasalubungin ng mga waiter. Pinakasalan ka ni Ling siya. Tunay na malas sa 7 henerasyon. Pupunta ako sa banyo. basura. Tulungan mo akong mag-book ng Emperor's Pavilion. Ma, huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan si His Majesty. Sa huli, asawa ko siya. May nasabi ba akong mali? Kung talagang mahusay siya, hayaan mong sunduin tayo ng direktor ng Emperors. Hindi ba ito ang matagal ko ng kaibigan na si Han Ling siya? Narinig ko na mayroon kang kadudadadang relasyon kay Direktor Ho, at nakakuha ka rin ng mga order mula sa Hanjen Group. Totoo ba iyon? Zhu Shanshan, huwag kang basta-basta magsalita. Wala akong anumang relasyon kay Direk. Sino ang maniniwala dyan? Alam ng lahat, sa lahat ng panahong ito, ang mga order ng Hanjen Group ay para lamang sa 4 na malalaking pamilya. Kung hindi ka malapit kay Direktor Ho, bakit niya tutulungan ng pamilyahan? Zhu Shanshan, huwag kang sumobra. Pero, curious din ako, bakit niya gusto ang isang lumpo na tulad mo? Naglakas loob kang sampelan ako. Alam mo ba kung sino ako? Isa akong tagahuli ng kriminal. Zhou Shanshan, makinig ka. Si Ginoong Wang, sinisiraan siya. Naglakas loob kang sampalin ako. Ang pamilya Zhu ay talagang kalaban ko. Hindi ko inaasahan na kayo ang unang maghahanap ng gulo. Kahit hindi ko pa kayo ginugulo, humingi ka ng tawad. Yan ay isang taong nakikipagtulungan sa isang napakayamang pamilya. Hindi natin sila kayang harapin. Kalimutan na lang natin. Zhu Shasha, hindi sinasadya ng asawa ko. Tandaan mo na matagal na tayong magkaibigan. Huwag mo nang pahabain pa ito, okay? Huwag kang magkunwari na matamis. Bilisan mo, pumunta ka rito. Kung hindi, matatamaan ng kapitan. May 5 tao rito sa kabuuan. Paghiwalayin silang lahat. Bumalik ang malas at magulo ang bahay. Dali, magbigay galang at humingi ng tawad kay Binibining Joe. Paumanhin, Binibining Joe. Paumanhin, patawarin niyo kami. Patawarin niyo kami. Binibini, sino ang nanakit sa'yo? Bilisan mo. Sila ang nanakit sa akin. Tigil. Pagbati, Ginoong Hao. Siya ang bagong pinakamataas na lokal na opisyal, si Hao Zoking ba yan? Bakit ka narito? Wala na ako sa listahan ngayon. Ayoko ng anumang karahasan na mangyayari sa aking teritoryo. Ang mga gulo ngayon dito na magtatapos. Lahat, lumabas. Ang aura ni Zoking Hao ay talagang napakalakas. Hindi nakapagtataka na masama na ang pakiramdam ko mula pa sa simula. Siya si Zhu King, ang pinuno ng Timog Wilpapa. Siya ang namumuno sa mga tropang kidlat. Kahit ang 4 na dakilang pamilya ng Hill ay parang mga langgam lang sa kanyang paningin. Mahal ko. Kilala ko siya, si Ilin Zuzu. Nagkita kami ng ilang beses sa hukbo dati. Iyon lang. Alam ko, kung talagang kilala mo si Hao Zuoking, hindi ka malalasing ng ganito. Hiwalayan mo agad si Lin siya pag uwi mo. Hindi pa tapos ang usapin ni Binibining Joe. Duan Fei ang pangalan mo. Tama, tandaan mo ito ng mabuti. Ngayon, ligtas ka dahil kay Master Hao. Pero pagkatapos ng araw na ito, si Zhou Xiaoyu ang bahala sa iyo. At ikaw din. Binibining Joe, ano pa ang gusto mo? Hayaan mo na lang si Da Fei. Huwag mo kaming isali. Umalis kayo. Ang mga hindi kayang magbayad sa piging ng emperador, umalis na kayo. Umalis. Master Lin, pumasok na tayo. Tangkilikin ang silid ng emperador. Silid ng emperador. Ang silid ng emperador ay ang pinakamataas na i-room ng piging ng emperador. Kahit ang alkalde pa ang dumating, maaaring hindi niya makuha ang serbisyong ito. Kailangan mo ng Emperor Card para ma-enjoy ang serbisyong ito. Ang mga taong may ganoong kalibre ay bihira sa ating bansa. Kung talagang may Emperor Card ka, sasalubungin ka ng lahat sa piging ng emperador. Hindi ka na kailangang pumila rito. Nakakatawa. Diyos ko,
Iyan ay isang tunay na first-class Grand Cart. Ako si Chen Kang, direktor ng piging ng emperador. Humihingi ako ng paumanhin sa pagpapahintay sa inyo ng matagal. Pumasok na kayo agad. Ang silid ng emperador ay inihanda na para sa inyo. Direktor Chen, hindi ba ang pamilya Han ang gustong pumasok sa silid ng emperador? Sinabi lang ni Duan Fei na gusto niyang isama si Han Ling siya para tangkilikin ang pasilidad na iyon. Paumanhin, kayo po ba si Binibining Hanling siya? Opo. Binibining Han, humihingi ako ng paumanhin. Ito po ay aking pagkukulang. Patawarin niyo po ako. Nalinis na po ang elevator. Sige po, Binibining Han. Presidente Chen, hindi ko po kayo kilala. At hindi ko po inirehistro ang Emperor's Room. Hindi niyo po ako kailangang salubungin ng ganoon kapormal. Tumayo na po kayo. Tama po, Presidente Chen. Nagkamali po kayo ng tao. Ako po ang may hawak ng Grand Card na iyan. Sa itsura ni Han Ling siya na ganoon kahirap. Paano naman siya makakakuha ng Emperor's Room Service? Ili. Bawiin ang grand card niya. Palayasin siya rito. Kung maglakas loob siyang lumaban, bugbugin lang siya palabas. Ako ang may hawak ng Grand Card. Wala kang karapatan. Kung sinabi kong umalis ka, umalis ka. Huwag ka nang magsalita ng marami. Binibining Zhu, hindi ba't kakain ka sa Emperor's Room? Bakit ka umaalis? Hintayin mo lang. Tara na. Tuloy po kayo, Binibining Han, Binibining Liu. Dahil inimbitahan tayo ni Presidente Chen ng ganito, na may ganoong karangya, dapat nating tanggapin. Presidente Chen, mauna na po kayo. Sige po. Nako, masama ito, Tatay Han. Hindi ko alam kung bakit tayo inimbitahan ni Chen Kang na kumain sa Emperor's Room. Pero kailangan pa rin nating bayaran ang pagkain na ito. Naku po. Ang ganitong serbisyo, 180 putahe, kumpleto lahat. Siguradong mahigit 2 milyong piso ito. Mukhang 2 milyong piso ay hindi pa sapat. Kanina, binuksan ni tatay ang bot ng red wine na ito. Iyan ay follet 1,800 at 40 red wine. Isang bote pa lang ay 3 milyong piso na. Ang hapunan na ito, sa pinakamababa, ay 20 milyong piso. 20 milyong piso, Tatay Han. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Nanay, kung hindi natin mabayaran, tumakas na lang tayo. Naku, ikaw talaga. Ang pamantayan ng Imperial Feast na ito, at ang kalidad ng pagkain, nasisiyahan po ba kayo? Nasisiyahan po. Ito po ang Supreme Emperor Card mula sa aming restaurant. Nagkataon po na may lucky draw ngayon, at kayo po ang napili. Maaari po kayong mag-enjoy ng libreng Imperial Feast minsan bawat linggo. Sige po. Talaga po bang libre bawat Libre kada linggo, di ba? Lolo. Ngayon, hindi ko alam kung anong malas ang dama po sa akin. Una, binangga ako ng manugang ng pamilyahan, si Duan Fei. Tapos binangga ulit ng security ng Emperor's Hall. Kailangan akong ipagtanggol ni Lolo. Sinampal nila ang mukha ko, pero ang dignidad ng pamilya Zhou ang nasaktan. Kumalma ka muna. Siguradong ipaghihiganti ka ni Lolo. Pero ang Emperor's Hall ay pag-aari ng pamilya Chen mula sa Daijing. Hindi natin sila kayang galitin. Pero si Duan Fei, kaya niya. Ang pamilyahan na ito ay talagang hindi ka panipaniwala. Nangahas silang hayaan ang kanilang manugang na tapakan ang ating ulo. Nasaan ang lahat? Saan sila nagpunta? Hindi na kailangang tumawag. Walang sasagot. Maaari ko bang itanong, ano ang nagdala sa iyo sa tirahan ng mga zoo ng gabing ito? Ang utang na dugo ng pamilya Duan na 63. Ano ang plano mong ibayad dito? Nakasangkot ako sa madugong trahedya ng pamilya Duan. Gayunpaman, ang utak sa likod nito ay maaaring ang pamilya Li. Ako, si Zutian, ay isang manggagawa lamang. Ang pumatay sa aking 3 taong gulang na pamangkin ay isang mamamatay tao na ipinadala ng pamilya Zhou. Bukas, kahit ang emperador ay pupunta sa aking spirit guardian residence. Upang maghiganti sa'yo, handa akong mamatay sa palasyo ng imperial. Lolo. Lolo. Ngayon, sa palasyo ng imperial. Hindi mo ba sinabi sa akin na maghintay? Ikaw si Duan Fei. Tama. Ako ito. Sabihin mo, paano mo gustong Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako dahil kaklase ko si Lin siya. Pakiusap, patawarin mo ako. mapapatawad kita at may iwasan ang sentensyang kamatayan. Pero ang sentensyang habang buhay ay mahirap iwasan. Haha. Patay na si Lolo. Patay na si Lolo. Haha, patay na si Lolo. Pinatay ng sarili niyang mga miyembro ng pamilya. Patay na ang lahat. Patay na ang lahat. Mahal, tingnan mo. Gumaling na ang binti ko.
Mahal. Nakita mo ba ang balita tungkol sa sunog sa villa ng pamilya Zhao kahapon? Lumabas na ang resulta ng investigasyon. Sabi nila ang pamilya Duan ang may gawa. Ilang araw na ang nakalipas, lumabas ka kasama ang isang kaibigan. Ang kaibigan niya ay nagngangalang Duan din. Baka ikaw ang gumawa nito. Paano kung magkakaroon ng ganoong kakayahan? Maraming tao ang nagngangalang Duan sa mundong ito. Totoo yan. Pero pagkatapos ng insidenteng ito, nabaliw si Zhu Shanshan. 10 taon na kaming magkaklase. Medyo hindi ako mapakali. Anong ginagawa mo dyan? Ngayon, may general meeting ang pamilya. Bilang isang shareholder, ito ang una kong pagdalo. Paano ka mahuhuli? Bilisan mo at umalis ka na. Lola, ano ang nangyari sa pamilya Hanchon? Kinuha nila ang 30% ng shares ng pamilya Han. Mas lalo ka na nilang hindi ginagalang, kaya nilang mahuli sa napakahalagang. Ay, hahaha. Nandito na ba kayong lahat? Ay nako. Naipit ako sa traffic. Pasensya na po. Kuya, ayos lang, ikaw na ang pinakamalaking shareholder sa pamilya Han. Mas marami pa ang shares mo kaysa kay nanay natin. Ang mga big shot, huling dumarating. Kung si nanay ang humawak niyan, normal lang din yan. Tito, kasalanan ko po lahat ito. Dahil sa akin kaya nahuli si tatay. Bibigyan ko kayo ng pera. Ay naku, hindi namin yan matatanggap. Huwag mo lang sanang guluhin si Li Hongdong. Huwag mong sirain ang pamilya Han. Naiintindihan ko. Ang pulong ngayon, huwag na nating pag-usapan yan. Sa 5 araw, ang opisyal na inaugurasyon ni Zuo Qinghao para pamunuan ang Hiluo. Sino sa inyo ang makakakuha ng pwesto sa event na yan? Maraming kaibigan si Kuya. Kaya niyang makakuha ng pwesto. Kuya, hindi ako makakakuha. Sabi nila, 3 imbitasyon lang sa buong syudad ng Hello. Isa para sa mayor, isa para kay Hong En, isa para kay Chen Kang sa pagiging ng emperador. O kaya, pwedeng hingin mo ang tulong ni Ling Xia kay Hong En. Totoo nga. Sa tingin ko, dapat puntahan mo na si Chairman Hong ngayon. Pag-isipan mo ng kaunti, pasayahin mo siya, tapos makukuha mo na. Hindi ganoon, Huya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano bang masama sa sinabi ko? Kung wala kang relasyon sa kanya, bakit pa siya makikipagtulungan ulit? Hanling siya, ha? Ano, pamilya tayo lahat. Bakit magpapanggap pa? Ulitin mo nga ang sinabi mo. May problema ba sa sinabi ko? Wala siyang kinalaman kay Hong Wendy. Alam yan ng lahat sa Hello. Wala kang silbi. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Hindi lang berde ang suot mo, pati ang ulo mo. Mas berde pa. Duan Fei, naku po, nakapatay na nga, naglakas loob pa ring umasta sa teritoryo ng pamilyahan. Hindi ka panipaniwala, hindi ka ba kikilos? Duan Fei, ano ba talaga ang gusto mo? Wala. Dapat siyang humingi ng tawad kay Lin Xia sa sinabi niya. Kung hindi, papatayin ko siya. Masamang tao ka. Duan Fei, bitawan mo muna. Kung mas lalo mo pang apakan, mamamatay si Huya. Ling Xia, nilait ka na niya ng ganyan, at kaya mo pa ring magtiis. Sabihin mo lang, aalisin kita agad sa pamilyahan, at makakapagsimula ka ng sarili mong karera. Duan Fei, huwag kang magsalita na parang bata. Bitawan mo muna. Pakiusap. Bitawan mo muna. Bitawan. Pakiusap. Laoyang, ayos ka lang ba? Hindi sinasadya ni Duan Fei. Hindi niya sinasadya. Umalis ka, gago. Mahal, gusto mong maging magaspang sa akin. Kung gayon, magiging magaspang din ako. Tama na. Magpapatuloy ba ang family meeting ngayon o hindi? Kung maglakas loob si Lola na mas higpitan pa ang pagkasakal, mamamatay ako. Gusto mo akong patayin, ha? Gusto mo talaga akong patayin? Palalayain kita ngayon dahil 2 beses mong pinagaling si Ling Xia. Ngayon, palalayain na kita. Umalis ka. Mula ngayon, wala ka ng kinalaman kay Lin Xia. Lola, wag niyo po sanang paalisin si Duan Fei. Papayag akong humingi siya ng tawad humingi ng tawad sa 5 piso. Duan Fei, lumuhod ka sa harap ni Lola. Humingi ka ng tawad, lumuhod ka. Hindi ako makakaluhod. Hindi makakaluhod. Duan Fei, pwede bang huwag mo akong pahirapan? Kung hindi ka luluhod, ako. Lola Han. Hindi ako makapagbigay galang sa pamamagitan ng pagluhod. Ngunit makakakuha ako ng imbitasyon sa appointment ni Hawking bilang tawad. Bilang tawad. Tatlong bahagi. Anong nangyari, Faye? Wala, pakiayos ang meeting namin ni Hawking. CJ. Ang tanga. Anong sinabi niya? Makakakuha siya ng imbitasyon. Hindi naman ako nagkamali ng dinig, di ba? Nanay, huwag niyo siyang pakinggan. Basura lang yan. Paano siya makakakuha ng imbitasyon? Kuya, hindi mo pwedeng baliwalain ang sinabi ng manugang mo. Malinaw ang usapan natin dati. Kung sa loob ng 5 araw ay hindi siya makakakuha ng imbitasyon, kailangan mong ibigay ang kalahati ng shares na natanggap mo. Hindi mo ba narinig si nanay kanina? Hindi na siya ang manugang mo. Anong kinalaman ng pamilyahan sa sinabi niya? Paano hindi siya manugang? Tama na. Sa tingin ko,
Tama ang sinabi ni Han Fei. Sa loob ng 5 araw, titingnan natin kung makakakuha si Duan Fei ng imbitasyon. Kung hindi, Han Cheng, kailangan mong ibigay ang kalahati ng shares. Nanay, ako. Sige na nga. Lolo Han. Nanay. Lolo. Siyempre, Lolo Han. Hindi natin pwedeng iasa kay Duan Fei ang lahat ng bagay ng pamilya Han. Yinga, Lola, hindi ba't medyo malapit ka kay Ginoong Wang? Ang pamilya Wang ay isa sa 4 na dakilang pamilya, di ba? Subukan mong humingi ng tulong kay Ginoong Wang. Sige, tatawagan ko siya. Hello, munting dalaga. Nagkakaintindihan ba tayo sa isip? Kagagaling ko lang sa bansa at natanggap ko na ang tawag mo. CJ, magkita tayo sa Hengmo Hotel. Hahaha, pero Ginoong Wang, huwag kang magsalita ng kakaiba. Naka-speaker ako, naririnig ng lahat sa bahay. Ano naman kung marinig nila? Walang pakialam ang pamilya Wang sa mga ganyang bagay. Tututol ba ang lola mo? Halika na agad. Hihintayin kita sa Hengmo Hotel. Sige. Pero Ginoong Wang, may isa akong pakiusap. Napakahusay. Matutulungan mo ba ang pamilyahan na makakuha ng imbitasyon sa inaugurasyon ng Left Ching Marquee? Hindi na ako makakauwi ngayong gabi. Deal. Okay. Sige, halika na. Huwag mong kalimutang dalhin ang kaibigan mo. Tungkol sa imbitasyon, ako na ang bahala. Lola. Pumayag na si Batang Ginoong Wang. Para sa bagay na ito, isinakripisyo ko ang sarili ko. Lola, sa tingin mo ba ay pwede akong pumunta sa Helua Hotel? Ikaw na bata ka. Ang pamilya Wang ay isang prestihiyosong pamilya. Kahit kaunting koneksyon lang sa kanila, ay malaking kapalaran na para sa pamilyahan natin. Nagtatanong ka pa sa akin. Tama na, bilisan mo na. Huwag mo siyang paghintayin ng matagal. Sir, nagkamali na naman ba kami? Lahat ito ay dahil kay Han Ling siya. Hanapin niyo lang siya. Wala akong kinalaman sa pamilyahan. Hindi nyo man lang alam ang seremonya ng inaugurasyon ni Left Marquis Zuki. Hindi rin kayo nakakaalam. Ay, sir, pasok po kayo, bilis. Hindi pa po kayo kumakain. Ano po, mag-utos na po kayo agad. Ihanda ang pinakamagarang ulam para sa master. Tapos na. Hindi na kailangan mag-abala kung makukuha ng pamilyahan siya bilang manuga. Mahirap na hindi sila maging matagumpay. Si Duan Fei kaya. Lola, bakit po kayo nasa labas? Huwag niyo pong sabihing alam niyo na darating si Young Master Wang para mag-propose. Kaya pala si Wang Senador ang magiging manugang. Nagdududa na ako. Paano naman magiging si Duan Fei? Ay, Young Master Wang. Nako, ang dami niyo pong ginawa. Natanggap ko na ang unang regalo sa engagement. Oh, talagang masaya ako. Sobrang masaya. Ang imbitasyon na yan. Son, kaya pala naayos mo na ang lahat at tinatago mo pa rin sa akin. Imbitasyon mula kay Zuking. Gawa-gawa ko lang yan. Nagkatotoo pa. Haha, gusto ko lang sana bigyan ka ng kaunting love surprise. Hindi ko inasahan na ipadadala nila agad. Ngayon, panatag ka na, di ba? Ay, pasaway. Nandito pa si Lola. Alam mo, ang pamilyahan natin na may Young Master Wang bilang manugang. Mahirap na hindi magtagumpay. Hehe, halika na, halika na. Pumasok na kayo agad kasama si Lola. Halika na, halika na. Ling siya. Wala kang silbi. Hindi mo inasikaso ang imbitasyon mula kay Zuo Ching, at bumalik ka pa. Makinig ka. Kung mabawi ang shares ng pamilya natin, ikaw ang may buong responsibilidad. Lin siya. Humingi na ako ng imbitasyon sa kaibigan kong si Zuo Qinghe na ipadala na ito sa pamilyahan. Seryoso. Duan Fei, huwag kang gumawa-gawa ng kwento dito. Hindi kami basta-basta naniniwala sa mga sinasabi mo. Totoo o hindi, sumama kayo sa akin sa bahay ng pamilyahan para makita nyo mismo. Tara na, pumunta tayo sa bahay ng pamilyahan. Kung hindi makuha ng talunan na yan ang imbitasyon, hayaan siyang hiwalayan ng kapatid ko. Hindi ba maganda yan? Hanley, ano ang sinasabi mo? Wow! Minamahal na manugang, huwag ka lang kumain. Halika, uminom tayo. Una, para ipagdiwang ang kasal mo kay Hanyi. Pangalawa, para pasalamatan ka sa pagdadala ng imbitasyon sa pamilyahan. Mula ngayon, ang pamilya Wang at pamilya Han ay magiging isang pamilya. Ha ha ha. Inay, bakit ka ganyan makipagkaibigan? Natural lang natulungan ko si Hanying. Ha ha ha. Hindi ba yan si? Han Cheng. Mukhang hindi ka imbitado sa kaganapan ngayon. Bakit ka nandito? Siguro narinig mong ikakasal ako sa ikatlong anak ng pamilya Wang, kaya ka nakikisalo. Kapatid ni Hanyi.
Hanling siya. Sino ang tinatawag mong kapatid? Lumayas ka agad sa tirahan ng mga Han. Hindi ka namin tinatanggap dito. Lola, sabi ni Duan Fei humingi siya ng tulong sa kaibigan niya at ipinadala dito kaninang umaga. Ang bilis mo ring nalaman. Paano mo nalaman na natanggap ng pamilya Han ang imbitasyon? Talagang natanggap nila ang imbitasyon, ang galing. Ano ang ikinagagalak mo? Sinasabi mong dahil kay Duan Fei. Tama ba? Lahat ito ay dahil nakakuha si Han Ying ng mabuting asawa. Ang imbitasyon na yan ay direktang ipinadala ni Ginoong Wang, talagang kahanga-hanga. Nakakatawa talaga ito. Si Duan Fei na talunan. Paano niya makikilala ang mga dakilang tao tulad ni Zuo Qinghe at Lola Bashet? Alam nilang nakuha ni Wang Senador ang imbitasyon na yan. Tapos nagpapanggap silang sabihing nakuha ni Duan. Sinusubukan bang agawin ng kredito kay Wang Senador? Lahat kayo, lumayas kayo sa tirahan ng mga Han ngayon di. Lumayas kayo agad. Ikaw ba talaga ang nag-asikaso ng imbitasyon na ito? Isang tawag lang sa telepono, ganoon lang kadali. Duan Fei, nang dumating tayo dito kanina, sinabi ko, kung hindi mo makukuha ang imbitasyon, kailangan kang diborsyuhin ni Lin Shan. Lin Shan, umalis na tayo ngayon. Dali, umalis na. Ang mahalaga ay nandito ang tao. Ikaw ay mula sa pamilya Wang, isa sa 4 na dakilang pamilya, tama? CJ, gusto kong makita kung makakapasok ka sa kaganapan mamaya. Ling siya. Ling siya, naniniwala ka ba sa akin? Duan Fei, paano ako maniniwala sa iyo? Kung hindi mo makukuha ang imbitasyon na yan, bakit ka magsasalita ng ganyan? Duan Fei, talagang nadismaya ako. Ling Sha, sumakay ka na agad sa kotse. Kunin mo ang marriage certificate sa bahay. Diborsyuhin na natin ang basurang ito. Ate, sa ginagawa ni Duan Fei na, mas mabuting diborsyuhin mo na siya agad. Huwag kang umuwi sa susunod na ilang araw. Kailangan natin ng oras para pakalmahin ang damdamin ni na inay at itay. Huwag kang mag-alala, hindi kita didiborsyuhin. Maliban kung ikaw mismo ang aalis sa akin. Fei, kailangan mo bang patayin ko si Wang Si? Hindi na kailangan. Ngayong gabi, pumunta ka sa pamilya Qin. Ako na lang ang pupunta sa pamilya Wang. Bukod pa rito, kontakin mo si Zhou Qinghao. Sabihin mo sa kanya na walang bisa ang imbitasyon sa pamilya Han. Naiintindihan ko. Pinuno ng pamilya Wang, Wang Dingshan. Sino ka? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang ng direkta. Isa lang ang hinihingi ko, hayaan mo akong mabuhay. Wang Dingshan, 10 taon na ang lumipas. Dumating ako para lang ipaalam sa iyo na bumalik na ang mga tao mula sa pamilya Duan. Mula ka sa pamilya Duan. Nakikiusap ako sa iyo. Noon, lahat ng ito ay dahil sa pamilya Li. Gusto ni Li Tianqing na agawin ng kilin ng iyong pamilya, ang Imperial Jade. Ginawa niya ito para pasayahin ng isang malaking tao mula sa Dijing. Kung tumanggi kami ay masisira ng ganoong tao. Sabihin mo yan sa hari ng impyerno. Pinuno ng pamilya Qin. Si Qin, naparusahan na. Tatay, nanay. Noon, ang 4 na matatandang aso na kumagat pabalik sa pamilya Duan ay patay na lahat. Makakapahinga na kayo ng payapa. Mayroon pa ring 4 na malalaking pamilya na nagtaksil sa pamilya Duan. Lord Hao, lahat ay malinaw na nasuri. Ngayon ay nabunyag na, 10 taon na ang nakalipas, ang pamilya Duan ang pinakamayaman sa Helo. Ang 4 nitong kaalyadong pamilya, Li, Qin, Wang, at Zhu, ay nagrebelde sa hindi malamang dahilan at pinatay ang 63 miyembro ng pamilya Duan. Si Duan Fei ay iniligtas ni Han Ling siya at sumali sa War Division. Sa loob lamang ng 10 taon, naging panginoon siya ng palasyo ng Xiulo, na namumuno sa 1 milyong tropa ng Xiulo. Hindi nakapagtataka na gustong patayin ni Duan Fei si Li Tianqing. Hindi lang niya sinaktan si Han Ling siya, kundi may malalim din siyang puot sa pamilya Duan. Ginoo, ano sa tingin niyo ang pinakamainam ngayon? Malapit na ang inyong seremonya ng pagpuputong ng korona. Kung hindi tayo kikilos agad, baka hindi natin mapakalma ang opinyon ng publiko sa Helo. Kailangan sumpuin ng bagay na ito. Mag-orkestra ng pag-aresto sa lugar. Maglagay ng isang nakakulong na naghihintay ng kamatayan. Kailangan palakihin ang bagay na ito hanggat maaari. Sa tingin ko alam mo na ang gagawin. Ang Panginoon ng Palasyo ng Xiaoluo, isang taong nakatayo sa tuktok ng mundo. Marahil siya lang mismo ang makakalutas nito. Mahal, nagkamali ako. Huwag ka nang magalit, please. Hindi na kita pipiliting humingi ng tawad kay Lola. Pakireply naman sa mensahe ko. Huwag mo akong baliwalain, okay? Hello. Mahal, nasaan ka? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko?
Nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Huwag mo akong iwan. Lingsha, hindi ako galit sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, abala ako. Naiwan ang telepono ko sa hotel, kaya wala akong narinig. Paumanhin dahil pinag-alala kita. Talaga, mahal? Akala ko ayaw mo na sa akin. Lingsha, paano naman mangyayari yan? Ikaw ang aking anghel. Kahit sino ay pwede kong baliwalain, maliban sa'yo. Bukas na ang seremonya ng pagpuputong ng korona. Susunduin kita bukas ng umaga. Nagtataka ako kung ang imbitasyon ni Wang Sen ay talagang makakapagpasok sa atin. Mahal ko. Naniniwala ako sa'yo. Tapos na ang lahat. Lingsha. Mahal ko. Saan ka ba galing? Miss na miss kita. Uy, huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Pangit ka kapag kumalat ang makeup. Saan ka ba galing nitong mga nakaraang araw? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Pumunta ako para hanapin. Ang kaibigan ko, kailangan ko ng paliwanag. Tungkol sa imbitasyong iyon. Duan Fei, basura ka. Bakit ka na naman bumalik sa bahay namin? Kung hindi dahil sa imbitasyon mula sa VIP, hindi sana nawala ang mga shares ng tatay ko. Gusto kitang patayin. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi sinasadya ni Duan Fei. Ate, ayoko sanang mang-asar pero ano bang maganda kay Duan Fei? Tingnan mo lang ang sirang kotse na minamaneho niya. Kung ang ganyang kotse ang dadalo sa birthday party ni Zoki. Pagtawanan lang tayo ng lahat sa Han City. Ma, ha ha ha. Narinig ni Chairman Leo ng Aushao Group na may imbitasyon ng pamilya namin. Gusto niyang magpanggap na miyembro ng pamilya namin para makadalo sa event. Pinag-usapan namin ito. Sa huli, ibinigay namin ang imbitasyon mo kay Chairman Leo. Hindi mo na kailangang pumunta. Ma, paano mo naman nagawa yan? Kung sinabi kong pwede, pwede. Huwag kang makipagtalo. Bastos yan. At kung hindi agad didiborsyuhin ni Han Ling siya si Duan, mula ngayon, hindi na welcome ang pamilya mo sa anumang event. Iyon lang. Tatay, kaya ko kayong dalhin at paupuin sa pinakamagandang e-seats. Anong sabi mo? Nitong nakaraang 2 araw, bumisita ako sa kaibigan ko. Nang malaman niyang kinuha ng iba ang imbitasyon ko, agad siyang nagalit. Tapos, sa lahat ng kanyang makakaya, ipinahiram niya sa akin ang kotseng ito mula sa may-ari ng Siulo Store. At sinabi niyang dalhin ko ito. Saan man magpunta ang kotseng ito, palaging bukod tangi ang pagtanggap. Nako, tigilan mo na ang paggawa-gawa ng kwento. Paano naman magmamaneho ang boss ng Siulo Store ng ganyang lumang kotse? Talaga, sumama kayong lahat sa akin at tingnan niyo mismo. Duan Fei, pagkakatiwalaan ka namin isa pang beses. Pero ito na ang huling pagkakataon, sumakay na tayo sa kotse. Aba, hindi ba si matandang ginang Han niya? Wow, imbitado rin ang pamilya Han sa event na ito. Ay, si Mang Zo pala. Ha ha ha. Lumabas lang po ako para magpahangin. Kaso, hindi po ganoon kaganda ang imbitasyon na nakuha ko. Isang pwesto lang po sa historical section ng VIP area ang nakuha ko. Paano naman po yan maihahambing sa imbitasyon ninyo? Oh hahaha, ginang, nagbibiro lang po ako. Hahaha, halika na. Tumabi kayo, huwag ninyong harangan ang daan ni matandang ginang Han. Ang pamilya Han ay isang third-rate na pamilya lang mula sa Helua. Paano sila nakakuha ng top 10 na imbitasyon? Paano ko malalaman? Lahat ng top 1-0 na imbitasyon ay matagal nang nabu. Kahit may pera ka, hindi mo masisigurong makakakuha ka ng isa. Ang bibig na ito, muntik nang magdulot ng gulo sa pamilya Zhao. Ling siya. Tingnan mo si Han Ying, ang girlfriend ni Wang Senador. Mas maganda ka pa kay Han Ying. Bakit si Duan Fei pa ang pinili mo? Ma, tama na, huwag ka nang magsalita pa. Ma, huwag ka munang magalit. Hindi mo pa ba naririnig, ma? Kung gaano kataas ang iyong kinatatayuan, ganoon din kalakas ang iyong pagbagsak. Malapit nang magsimula ang seremonya ng inaugurasyon ng Batang Master. Pakipakita ang inyong mga imbitasyon. Pumasok ng maayos. Ako na ang mauna. General, bakit mo po ito pinunit? Hindi mo man lang po ba ito itatago bilang alaala? Bakit mo po ito sinira ng ganyan? Gusto ko po sanang itanong, sino sa tingin niyo ang maloloko ng peking imbitasyon na yan? Peking imbitasyon. General, ang imbitasyon na yan, hindi ba't kayo mismo ang nagpadala niyan sa pamilyahan? Teka lang po. Totoo po ang imbitasyon na yan, alam niyo po. Makinig kayo. Ang pagpapaalis sa inyo ay maituturing pa ring magalang. Umalis na kayo rito agad. Hahaha, alam ko na. Paano naman makakakuha ang pamilya namin ng imbitasyon sa top 1-0? Hahaha. Kaya pala, kayo ang peke. Napakakapal ng mukha ng pamilya Han. Para mandaya ng imbitasyon mula kay Zuo Qinghao. Talagang nararapat silang parusahan. Humanap tayo ng paraan para ipahiya sila. Hahaha. Manugang, hindi ba't ikaw ang kumuha ng imbitasyon na yan? Paano naman ito magiging peke? Dali, tulungan mo akong magpaliwanag. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang pamilya Wang namin ay nasa labas ng top 200. Paano kami makakakuha ng disenteng imbitasyon? Nakakatawa ka. Huwag kang magkalat ng kalokohan dito. Wala akong alam dyan. Wang San, niloko mo ako. Ano?
Hindi mo inasikaso ang imbitasyong ito. Siyempre hindi, gusto ko lang lokohin ka. Sino ba namang mag-akala na maniniwala ka? Kung binigyan kita ng totoong imbitasyon, ibig bang sabihin ay pumayag? Hindi ko inakala na maglalakas loob kang gumawa ng peking imbitasyon. Dapat kang parusahan ng matindi. Aray, aray, aray. Nanay, ha ha ha. Ha ha. Ngayon alam mo na, di ba, ang mga taong tulad ni Nawang Senador, Han Ying, lahat ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang pamilyahan ay kailangan pa ring umasa sa akin. Sakay na tayo sa kotse. Sasama ako kay nanay sa loob. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan na idinulot mo sa akin ngayon? Bilisan mo, paalisin mo na ang kotseng ito. Bilisan mo, nanay. Tama na, huwag ka nang magsalita. Bilisan mo, sumakay ka na sa kotse. Kung mahuli tayo, nagsimula na ang seremonya ng inaugurasyon. Ito ay isang aksidente. Alam mo ba kung anong lugar ito? Hindi ito lugar para maglaro ka, kung hindi mo pa rin sasabihin kay Duan Fei na ilipat ang kotseng ito. Babawiin ko ang lahat ng iyong shares. At palalayasin kita sa pamilyahan. Nanay, ang intensyon ko lang naman ay imbitahan si nanay na tumingin-tingin sa loob. Bakit ka galit na galit? Shares, ha? Bukod sa paggamit ng shares para takutin ako, ano pa ang kaya mong gawin? Kung ganoon, kunin mo na lang ang mga shares na yan. Mula ngayon, hindi na ako babalik sa pamilyahan. Fei, narinig mo rin yun, di ba? Malaki ang taya ko ngayon. Kung ngayon ay patalo mo ako sa'yo at kay Ningxia, kailangan na nating maghiwalay. Iyon na ang huling limitasyon ko, at huling pagkakataon mo na rin. Ikaw na walang kwenta. Naapektuhan ka na ba ng walang kwenta mong manugang? Naapektuhan at nabighani. Paano makakapasok ang kotseng ito doon? Mamaya, hindi lang ikaw ang mamamatay, pati ang pamilyahan ay tuluyang masisira. Inuutusan kita ngayon na ilabas agad ang kotseng ito. Ito ay para sa buong pamilyahan. Ang lingkod na ito ay nagbibigay galang sa may-ari ng tindahan ng Shura. Galang sa may-ari ng tindahan ng Shura, hindi na kailangan ng formalidad. Umalis kayong lahat sa daan. CJ. Hoy, anak ko. Hintayin mo ako. Hindi pa ako nakakasakay sa kotse. Ay, inay. Hindi ko pa ba nasabi sa'yo dati, kung patuloy kang sisigaw dito, huhulihin ko kayong lahat. Sino ang kinakausap mo? Alam mo ba, ang kakapasok lang ay ang panganay kong anak. Kung magsasalita ka pa rin ng pabaya, ipapapatay ko kayong lahat sa may-ari ng tindahan ng Shira. Ha ha ha. Nakakatawa talaga, kanina lang ikaw. Hindi ba't ang panganay mong anak ay pinalaya sa pamilyahan? Ano ang pinagkakaguluhan mo dito ngayon? Palabasin siya. Bitawan mo ako, Array. Gusto ko ng halik alternasyon gusto ko. Napakagaan ng loob, talagang nasisiyahan, napakahusay, binibining Hanley. Ano pa ang ginagawa mo dyan na nakaupo? Bilisan mo at kumuha ng isang bote ng masarap na alak para sa bayaw mo. Ang insensitive mo. Bilasin mo, ha ha ha. Duan Fei. Ngayon, ipinagmalaki mo ang aming pamilya sa harap ng buong lungsod ng Heloa. Talagang ipinagmamalaki. Lahat ng pagdurusa ko sa pamilyahan, maaari kong ilabas lahat ngayon. Tama, ang baso ng alak na ito. Iinom ako para sa'yo. Sige. Inumin mo, kapatid. Isang pamilya tayo, bakit kailangan pang maging formal? Kailangan mong uminom. Inom. Ano pa ang iniinom mo? Ha ha ha. Umiinom na ngayon. Napakakakaiba talaga. Ang bahay namin ay nabili halos 20 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi ko pa kayo nakitang bumisita. Bakit bigla kayong narito ngayon na may negosyo? Sabi ni kuya at ate, sabi rin ni nanay, talagang nagkamali siya ngayon. Kaya sinabihan kaming pumunta at magsalita ng malinaw. Upang hindi na mangyari muli ang mga hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Kung pag-uusapan ang mga hindi pagkakaunawaan, noong nabubuhay pa si tatay, malinaw niyang sinabi na dapat mayroong pagkakasunod-sunod ng seniority. Ibinigay niya ang 40% ng mga shares kay Hancheng. Kayo at si nanay ay tiga 30%. Ngunit sa mga nakaraang taon, ano ang ginawa ninyo? Kinuha ninyo ang 40% ng shares ni Lauhan. At nang magkaproblema si Linsha, kinuha niyo rin ang kanyang mga karapatan. Kung paano kami namuhay sa pamilyahan, alam niyo rin. Ate, lahat ng kasalanan ay amin. Tingnan mo, dinala ko ang kasunduan. Hanggat handa kang bumalik sa pamilyahan, ang 40% ng shares na iyon ay sa iyo lahat. 40%? Malaking alok yan. Ngunit hawak nyo pa rin ang 60%. Kung pagsasamahin, kahit bumalik pa si tatay sa pamilyahan, hindi pa rin siya makakapagdesisyon. Tama na. Kunin nyo na ang mga gamit nyo. Bilisan nyo at umalis. Hindi namin kailangan ito. Hindi rin ito ang inyong negosyo. Talagang napapagalit ko si nanay. Pero pamilya pa rin tayo. Kung sasabihin mo iyan, baka malungkot ang iyong mga tito at tita. Malungkot. Sobra na akong malungkot. Okay.
Lin siya, paano ka tinrato sa pamilyahan? Alam mo mismo, tinawag ka nilang malas, tinawag ka nilang pangit, hindi pa ba sapat yan? Ngayon, determinado ako, sa pinakamasamang kaso, maghihiwalay tayo. Mamatay man ang isda, hindi masisira ang lambat. Hey, tingnan mo iyan, tingnan mo, naiintindihan ng aking manugang ang sitwasyon. Ma'am, ang 40% ng stake na yan, ganoong kalaki noong nabubuhay pa si Lolo. Isipin mo, sa nakaraang ilang taon, lumaki ng husto ang mga ari-arian ng pamilyahan. Well, isang maliit na butas lang mula doon ay sapat na para makabili ng sports car. TCH, kotse lang. Hindi mo kailangang umasa sa pamilyahan. Kaya pa rin bilhin niya ni tatay para sa'yo. Oo, bilhin natin bukas. Astig, Ikaw na bata ka. halika na, sumakay na sa kotse. Haha, ang ganda nito. Haha, ang ganda talaga. Iba talaga ang magandang kotse, ang lakas ng makina. Mag-ingat, dahan-dahan. Anong tinitingnan mo? Bumaba ka na, magbayad ka. Ito ang bago kong kotse, isang Porsche 911. Gusto kong bumaba at tingnan kung paano ka magbabayad. Hindi mo inasahan to, di ba? Ang yabang-yabang mo sa ganyang lumang kotse. Magbayad ka na agad kung hindi. Kung hindi, ano? Maayos akong nagmamaneho, ikaw ang bumangga sa akin. Idilat mo ang mga mata mo, huwag kang maging parang bulag na aso. Ang pag-modify ng kotseng ito ay nagkakahalaga sa akin ng mahigit 1,700,000 piso. Sinasabi mong gusto mo ng bayad pinsala? Heto, paano mo inaasahang magbabayad ako? Gawin natin siyang medyo tense. Tungkol sa pera, kalimutan mo na. Maaari ka nang umalis. Hoy, kumalma ka, kumalma ka. Ako si Han Cheng, mula sa pamilyahan. Ano man ang problema, maaari nating pag-usapan. Lahat ay napag-uusapan. Han Cheng, ha? Ang nagmamaneho ng kotse ni Boss Yeluo? Oo, ako nga. Tingnan mo, kasalanan lahat ito ng aking pabayang anak. Mayroon akong 30,000 piso. Pakiusap para kay Boss Yeluo, patawarin mo kami. Hayaan mo na lang kaming umalis, okay? Ahahaha. Anong tinatawanan mo? Kung tumawa ka ulit, ipapatahimik kita kay Boss Yulo Takot si Boss Yeluo kay Ling Feng. Hindi siya basta-basta nananakit. Ling Feng, ikaw si Ling Feng? Ha, nako, huwag kang gumalaw. 300,000 piso. Hindi bababa ni isang kasi. Magkita tayo ngayong gabi. O kaya'y tawagan ako ni Boss Yeluo. Kung hindi, hindi magiging ligtas ang buhay niya. Huwag kang gumalaw talaga. Xiao Lei, nako, anak ko. Oh ha, anak ko. Naku po. Anong gagawin? Napakalaking insidente ngayong hapon. Saan tayo makakahanap ng 3,000,000 piso? Nako, mama. Anong gagawin? Ako, paano ko malalaman? Sinabi ko sa'yo, huwag mong isama si Xiaolei para bumili ng kotse. Nagpumilit ka. Gusto mo pa rin siyang isama. Kasalanan mo lahat. Ang bagal-bagal ni pinsan. Paano mo? Ako ang sinisisi. Bakit hindi mo siya pinigilan? Paano ko malalaman na mangyayari ito? Ngayong ganito na, tumigil na kayo sa pagtatalo. Malapit na akong mawala ng pasensya. At ikaw? Anong gusto mong mangyari sa pagtawag kay Duan Fei? Kahit pa kilala ng kaibigan ni Duan Fei ang may-ari ng tindahan ng Shira, mag-aabalang tawagan ba ng may-ari ng tindahan ng Shira? Si Lin Feng para sa maliit na bagay na yan, nakakatawa. Tito Han, anong nangyayari? Naku po. Uy, hindi ba ito si Ginoong Hu? May problema ang pamilya namin. Maaari ba kaming humingi ng tulong sa'yo para ayusin ito? Anong problema? Ganito po ang nangyari. Nabangga ng kapatid ko ang kotse ng iba at humihingi sila ng 3,000,000 piso bilang kabayaran. Ginoong Hu, kung matutulungan niyo po kami. Sa ngalan ng pamilya ko, lubos po akong nagpapasalamat. Uy, Ginoong Hu. Uy, kung matutulungan mo kami, ibibigay ko sa'yo ang love hotel na yan. Ma'am, isang love hotel. Love hotel yan ni Hil. Paano mo ako hihilingin na ipagkanulo si Duan Fei? Ipagkanulo? Anong ipagkanulo? Kung gayon, diborsyuhin mo na lang siya. Ito na ang desisyon. Tapos, binata, ano sa tingin mo? Ginoong Zong, paano ka naging ganoon Cab 8? Isang karangalan ng matulungan si Lin siya. Halika na, puntahan natin ang taong yan. Ay, ano nga pala ang pangalan niya? Lin Feng? Oo, Lin Feng. Ang tatay mo ay isang city lord at natatakot ka pa rin sa ganito. Nabangga mo ang kotse ni Lin Feng. Hindi basta-basta si Lin Feng na ito. Kahit ako lang ang pumunta, baka hindi niya ako igalang.
Kung hindi ko ito kayang ayusin, kailangan ng kumilos ang tatay ko. Hoy, may usapan tayo. Kahit hindi ko mailigtas si Ginoong Han, ang pangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala, mailigtas ko man siya o hindi, tiyak na, tungkol sa love hotel na yan. Ma'am, paano mo ako pipilitin para sa kapatid mo? Hindi ako kailanman hihiwalay kay Duan Fei hanggang kamatayan. Ang kapatid mo ay nahuli na ni Lin Feng. Kailangan magbayad ng 3 milyong piso para mailigtas siya. Ano ang gusto mong gawin ko? Kahit walang silbi si Han Lin, siya pa rin ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya natin. Bilang nakatatanda niyang kapatid, pababayaan mo na lang ba siyang mamatay? Lin siya, hindi mo alam. Hindi basta-basta si Yin Feng, hindi kalabisan sabihin. Kung hindi siya masisiyahan sa resulta, hindi lang si Ginoong Han, baka hindi makaligtas ang buong pamilya Han. Hindi kita tinatakot, hindi ako nagpapalabis. Lin siya, narinig mo rin. Kung handa kang samahan si Ginoong Ho sa partner hotel, ibig sabihin, ililigtas mo ang buong pamilya natin. Ituring mo na lang na nagmamakaawa si tatay sa'yo, ha? Lin siya, kailangan ko pa bang lumuhad kasama ang tatay mo para magmakaawa sa iyo? Nanay, huwag po kayong ganyan. Pwede ba? Tito Han, Lolo Joe, umuwi na muna kayo. Pupuntahan ko si Lin Feng. Ano man ang mangyari, bibigyan niya ako ng kaunting respeto. Kung kinakailangan, magbabayad na lang tayo. Ako ang magbabayad ng 3 milyong piso. Ituring niyo na lang itong regalo ko sa kasal. Ha ha ha. Lin Sheng, uwi ka na ba? Hindi ko alam kung gusto mo ng isdang may toyo o steamed fish, kaya niluto ko pareho para sa'yo. Uy, bakit hindi sumama ang kapatid mo pa uwi? Bakit ka umiiyak? Bumili ka lang ng kotse, hindi ka ba dapat masaya? Ginoong Lin, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Hindi pa naman bumagsak ang langit, di ba? Kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi rin kita matutulungan. Duan Fei, maghiwalay na tayo. Bigyan mo naman ako ng dahilan. Duan Fei, hindi ka sapat para kay Lin siya. Iyon ang dahilan. Tatay, ano po ba talaga ang nangyayari? Duan Fei, hiwalayan mo na lang si Ling siya. Hindi na ito maiiwasan. Huwag kang umalis. Ling siya, ano ang gagawin mo? Ayaw mo bang umuwi ang kapatid mo? Tulad ng sinabi ng tatay mo kanina, wala na talagang ibang paraan. Sino ba kasing nagsabi kay Duan Fei na maging mahirap at walang kapangyarihan? Tama, Ling siya. Masiyahan ka na lang sa pagiging batang ginang ng pamilya ho. Sapat na ang relasyon ninyo ni Duan Fei. Tama na. Pasensya na. Alamin mo kung ano talaga ang pinagdaanan ni Ling siya ngayon. Mas malakas pa. He Qingzi. Nakikiusap ako sa inyo. Hindi ko na talaga kaya. Lolo. Pakawalan niyo siya. Boss, dumating si Huqianshan kahapon. Mukhang para sa kanya siya dumating. Ako ito, Hazi. Ano ang kinalaman niya rito? Papasukin niyo siya. Gusto rin ng guro na magdagdag ng komento. Hindi pwede. Kahit matapang ang aming pamilya, hindi namin ito kayang laruin. Pumayag na ang pamilyahan. Basta iligtas ko si Han. Sasama sa akin ng kapatid niya. Bibigyan ko ng kalayaan ng boss. Partner na hotel. Ha. May maganda ka talagang panlasa. Ha. Nalampasan mo ang kotse ko. Kung hindi ko siya sasaktan. Paano makukuha ng mga tagalabas ang mga gamit niya? Pero, hindi ko kayang tanggihan si Teacher Lee. 2 milyong piso. Hindi bababa ng 1 sentimo. Oo. Paano ba naman madaling magasgasan ng kotse ni Boss Lee? Bibigyan kita ng 2 milyong piso ngayon. Salamat sa iyong pag-aalala, Boss Lin. Totoo ba yan? Ha. Boss Lin, kailan po kayo may oras? Gusto po kayong imbitahan ng aking ama para kumain. Ha. Boss, may tumatawa. Sino ang naglakas loob na maging ganoon katapang? Nandito ako para sa 2 bagay. Una, para kay Hanli. Pangalawa, para patayin ka. Ha. Ikaw si Huqianshan, tama. Narinig kong gusto mong pakasalan si Hanling siya. Hindi mo ba alam na asawa ko siya? Ikaw pala. Ikaw pala ang walang kwentang asawa ni Han Ling siya. Ha. Ano ang pangalan mo? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang punto, kailangan mong makipagdiborsyo ngayon. Dahil nailigtas ko na si Han Lei. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, paano ka naglakas loob na pumasok sa lugar ni Boss Lin. Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung hindi, mamamatay ka.
Nakarating ka rito. Ibig sabihin may kakayahan ka. Paano kung tulungan mo na lang akong magtrabaho? Kalilimutan ko lahat ng pagkakamali mo. Huwag kang gumalaw, boss. Naghagis ng kutsilyo si Haoyu. Pinagpasensyahan pa rin kita kung gusto mo siyang kunin. Sige. 10 taon na ang nakalipas, inanyayahan ka ng 4 na malalaking pamilya. Para patayin ang 63 miyembro ng aking pamilya Duat, agawin ang kanilang kayamanan. Masaya ka ba sa lahat ng panahong ito? Ikaw ba ay labi ng pamilya Duat? Hindi na mahalaga kung sino ako. Basta patayin mo ang sarili mo ngayon, maililigtas ko ang pamilya mo. Basura. Sino ka man? Kilala mo ba ang aking ama? Siya ang nagbabantay sa Wohai City. Paano ka naglakas loob na gumawa ng gulo rito? Tatawagan ko ang aking ama ngayon din. Sasabihin ko sa kanya na arestuhin ka. Ha ha ha. Ling Feng, may 3 segundo ka para mag-isip. 1. Patawarin mo ako. Wala talaga akong alam. 2. Ayoko pang mamatay. Ayoko pang mamatay. 3. Hyuxianshan, Hoy, hoy. gusto mo pa ring pakasalan si Hanlin siya? Hindi. Ayoko ring mamatay. Hindi na talaga magpapakasal. Kuya, tingnan mo ang tatay ko, nagpalit na ng pangalan ang alkalde. Patawarin niyo po ako. Ang lahat ng ito, siya ang nagutos sa akin na gawin ang lahat. Laro lang ang lahat ngayon. Pero kung mangyari ulit ito, papatayin kita. Zhou Qinghao, sasabihin ko, naasikaso na si Lin Feng, dali kang pumunta para kunin at selyuhan ang lahat ng kanyang ari-arian. Ituring mo itong regalo mula sa akin. Dalhin si Hanli sa ospital. Kung sino man ang maglakas loob na ipagkalat ang insidenteng ito, sisiguraduhin kong mawawalan kayo ng ulo. Oo, opo, dakilang guro. Kuya Fi, Sabi, ang 4 na malalaking pamilya ay pumunta sa libingan ng pamilya. Pero hindi para magpakamatay, kundi para hukayin ang libingan. Pinipilit kang magpakita. hinahanap nila ang kanilang kamatayan. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay natagpuan. Tito Li, hindi ba sinabi ni Zhou Qinghao na lahat ng natitirang miyembro ng pamilya Duan ay pinuksa na? Bakit pa tayo nag-aabalang? Magpakalat ng balita tungkol sa paghuhukay sa libingan ng pamilya Duan. Mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi. Kung buhay pa si Ningye mula sa pamilya Duan. Tiyak na magpapakita siya ngayon. Kung gayon, matatapos na natin siya at tuluyang putulin ang kanyang mga ugat para malaman ng mga tao na ang 4 na dakilang pamilya ay hindi dapat biruin. Uy, tingnan nyo yan. Hindi ba yan si Ninye mula sa pamilya Duan? Bakit kayong dalawa lang ang dumating? Kung hindi kami, sino pa? Hinahanap niyo ba ang inyong kamatayan? Dinala rin namin si Master Lin mula sa Penglay Sect. Malamang, hindi na namin kailangan ng tulong mula sa Penglay Sect. Isang dura lang namin ay sapat na para lunurin kayo. Ha ha ha. Kung kayong dalawa lang ang dumating, wala kaming dapat katakutin. Hintayin niyo lang kayong dalawa. Sinuri namin ang footage mula 10 taon na ang nakalipas, at natagpuan ng lalaking ito na nagtatayo ng libingang ito matapos masira ang pamilya Duan. At bawat taon ay dumarating siya upang magbigay gala. Napakapatapat niya. Ngayon, nagkataon na nahuli namin siya. Kaya samahan mo siya sa kabilang buhay kay Duan Tianan. Gayunpaman, bago yon, tanggalin niya ang kanyang maskara. Tignan natin kung sino talaga siya. Hindi ba ikaw si Duan Fei, ang nagnakaw ng aking kasintahan? 10 taon na ang nakalipas, ikaw, ang sumingit sa bahay ng pamilya Duan sa gabi, at pinaslang ang 63 miyembro ng pamilya Duan. Pinilit ang aking ama na ibigay ang Kilin Emperor Sin. Madalas akong nagigising mula sa bangungot. Sa aking mga panaginip, sinasabi sa akin ng aking ama, na puno ng dugo. Ngayon ang araw para pagbayaran ang lahat. Kaya ikaw ang binata. Binata, masyado itong delikado. Dali, umalis ka na. Binibini, humanap ka ng ligtas na lugar at magpahinga muna. Pagkatapos kong ipaghiganti ang aking mga magulang, gagamutin ko ang iyong mga sugat, Lin Xui. Opo. Dali, umalis ka na. Upang parangalan si Zhou Qinghao, ayaw kong pumatay ng mga inosente hanggat ang mga salarin ng trahedya ng pamilya Duan ay lumuhod at magpakamatay dito upang magbayad sala. Hahayaan kong mabuhay ang inyong mga pamilya. Kung hindi, magbubuhos ako ng dugo dito. Iho. Huwag kang magsalita ng mayabang sa harap ko, Peng Leiwen. Mas mabuti pang bantayan mo ang iyong mga salita. Mayabang ako. Kaya ano ang magagawa mo? Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Para malaman mo na laging may mas mahusay. At may mas mataas sa lahat. Yuh! Halika, sabay-sabay tayong sumalakay. Huwag matakot sa ating dami. Sabay-sabay sumalakay. Teka. Lumuhod ang lahat. Maligayang pagdating, Emperador Xiulo. Hindi ka namin tunay na nakilala noon. Patawarin mo ang aming mga pagkakamali. Patawarin mo ang mga disipulo ng Panlansek. Qin Yu. Dinamay mo ako sa gulo.
Iulat sa Palace Master, ang buong lugar sa loob ng 50 li radius ay nakakandado na. Naghihintay ako ng inyong utos, Consort 1. Ikaw ang Emperor Zulu. Lord Zulu, pakiusap patawarin niyo ako. Pakiusap patawarin niyo ako, Lord Zulu. Ilang taon na ang nakalipas, bata pa lang ako noon. Wala talaga akong alam. Lahat ng ito ay gawa ng tiyuhin ko. Pero patay na siya. Pakiusap, iligtas niyo ako, patawarin niyo ako. Emperor Zulu, kung may marinig kayong ingay sa unahan, patayin, patayin, Ling Xu, kunin mo ang Dragon Slaying Sword. Nang umupo ako bilang Emperor Zulu, personal na ibinigay sa akin ng Emperor ang Dragon Slaying Sword na ito. Palagi akong kumikilos ng makatarungan, pinag-iba ang kabutihan at paghihiganti. Narito ang listahan. Lahat ng sangkot sa trahedya ng pamilya Duan 10 taon na ang nakalipas. Kayong mga sangkot, lumapit kayo. Lumuhod dito. Ililigtas ko ang inyong mga pamilya. Para naman sa iba, naniniwala akong mas interesado si Zhuo Qinghao sa kanila. May kulang pa rin sa pamilya Qin. Hindi ko alam. Emperor Zulu, wala talaga akong alam. Huwag mong kunin si Yuer. Sabi ni Yuer duwag daw ako at naging sanhi ng kanyang kamatayan, haha. Simula ngayon, wala nang 4 na dakilang pamilya sa Heluo. Ang mga pumatay sa iyong mga magulang ay naparusahan na. Wow, ikaw ang City Lord. Hindi ba si Duan Fei lang yan? Bakit ka natatakot sa kanya? Kalokohan. Huwag kang magsalita ng pabaya. Ang Zoro Soul Eyes ni Lord Duan ay hindi mo kayang sanayin. Siya ang Palace Lord ng Seabay Patrol. May milyon-milyong matatapang na sundalo sa ilalim niya. Ang isang City Lord, sa kanyang paningin, ay parang utot lang. Hindi nga utot. Kung hindi dahil kay Zhuo Qingtong, ang law enforcer, namatay na sana ang kapatid ko dahil sa'yo, dahil lang sa awa ng Palace Lord. Dahil hindi kanya pinatay noon. Ililigtas kita sa hinaharap. Dapat kang magpasalamat at maging mapagpasalamat. Oo. Tara na. Tama na, huwag ka nang umiyak. Hay, nasa bahay ka pala. Tito Hu, bakit po kayo nag-iisa? Halika po, upo po kayo agad. Sige na po. Naku po. Ling, magtimpla ka ng tsaa, bilis. Huwag na po. Ngayon, 2 bagay lang ang gusto kong pag-usapan. Pagkatapos nating mag-usap, aalis na ako. Ling siya, bilisin mo. Salamat po sa pagpunta ni. Huwag niyo pong sabihin yan, Ginang Han. Ang anak namin ay, hindi hihigit sa isang aso. Hayop lang siya. Ang isang tulad niya, ay isang pulakan na nagnanais ng karne ng sisna. Huwag na siyang mangarap pa. Hindi ba't nagkasundo na tayo? Ayaw mo pa rin ba siyang pakawalan? Diyos ko, ano ba talaga ang gusto mo sa amin? Tama, ayaw pa ring umami. Pakiusap, makinig muna kayo. Nailigtas na si Hanley. Bahagya lang siyang nasugatan. Ginagamot siya ngayon sa Helua Hospital. Mabuti. Salamat sa Diyos. Teka, hindi ba't dumating ka ngayon para mag-propose? Hindi, syempre hindi. Iyan nga pala ang pangalawang bagay na gusto kong sabihin. Sa tingin ko, napakabuti ni Ginoong Duan. Tungkol sa nangyari ngayon, pakiusap, tanggapin niyo ang aming paumanhin. Kung kailangan niyo ng tulong mamaya, sabihin niyo lang. Kung makakatulong ako, tiyak na tutulong ako. Kahit hindi ako makatulong, hahanap ako ng paraan para makatulong. Pero pakiusap, huwag niyo nang banggitin muli ang diborsyo. Pakiusap, sabihin niyo kay Ginoong Duan. Lahat ng pagkakamali ay kay Ginoong Hu mula sa aming panig. Salamat sa inyong kabutihang loob. Aalis na po ako ngayon. Ma, sinabi lang ni Tito na hindi na namin kailangan magdiborsyo ni Duan Fei. Sinabi niya nga yan. Pero, Ling siya, isipin mo ang iyong kinabukasan. Sa ganda mo, tiyak na makakapag-asawa ka ng mayaman. Ma, ayoko pong mag-asawa ng mayaman. Si Duan Fei lang po ang gusto ko. Hello, asawa ko. Patawad, ayoko kitang hiwalayan. Nasaan ka? Miss na kita. Miss na kita, mababaliw na ako. Baliw, paano kita hihiwalayan? Bukas ng umaga, uwi na ako agad. Hoy, kayong lahat. Dumating ako para ihatid ang doot mula kay Binatang Duan. Binatang Duan, si Duan Fei. Ling siya, bilasan mo, tingnan mo kung sino ang nandito. Duan Fei. Lin siya. Asawa ko, sa wakas ay nakauwi ka na. Ikakasal si Binatang Duan kay Binibining Han. 10 espesyal na luxury car, nagkakahalaga ng 1 bilyon at 500 milyong piso. Isang Yongkoan Villa, nagkakahalaga ng 500 milyong piso. Mga sinaunang pinta at kaligrapiya ni Kibaishi. Pinta ng babae ni Zhang Daqian, nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Jianyu decorative porcelain, nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Ibinigay mo ba ang lahat ng ito? Ang dot na ito ay para sa'yo. Nagustuhan mo ba?
Ikaw ang tumulong sa akin para makuha ang kontrata ng Honggen Group. Ikaw din ang nagligtas sa akin sa auction. Ikaw din ang nagbook ng Palace Banquet para sa akin. Ikaw din ang nagligtas kay Hanli kagabi. Duan Fei, sino ka ba talaga? Ano pa ang tinatago mo sa akin? Lingsha, patawarin mo ako. Wala na akong itatago sa'yo. Duan Fei, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Para sa akin, ikaw ang bayani sa puso ni Hanling. Ano man ang mangyari, lagi akong kasama. Hanggang sa dulo ng mundo. Hanggang sa huminto ang pag-ikot ng mundo. Lingsha, nilibot ko ang mundo, ngunit sa huli ay natalo ako sa iyong mapagmahal na tingin. Ang tingin ko ay parang isang pinta. Gusto mo bang pumasok dito? Lingsha, pakakasalan mo ba ako? Oh. Sino ang mag-aakala na ang emperador na ito ay kayang maging napaka-romantic? Huwag ka munang sumingit. Pakinggan mo ang sasabihin ni Mama Zhu. Tama, Mama Zo. Gusto pa ng emperador na pumasok ka sa pinta. Handa ka ba? Handa ako. Ha ha ha. Mabuti, mabuti, mabuti. Ginoong Lin, napakaraming lamok dito. Lumabas tayo para maglakad-lakad. Ha 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 ha. Bumalik ka agad, ate. Kailan kaya magnyebe? Disyembre, siguro. Sana dumating na agad ang Disyembre. Bakit naman? Dahil sa panahong iyon, tatanda tayo ng magkasama sa puting nyebe.